Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1381 Tibok ng Puso. 1381. Ang katawan ni Angel ay dahan-daang dinala sa isa pang itim na cylindrical cabin sa pamamagitan ng daloy ng biochemical liquids. Naglakad si Chu Yunyao sa isang display screen at tiningnan ang mga parameter dito. Ang drainage ay makinis, at oras na para pumasok sa proseso ng pagbawi ng cell. Ang matalinong robot sa cabin ay naglagay ng oxygen mask ng direkta sa bibig at ilong ni Angel upang matiyak na kung magising si Angel, siya ay makahinga ng normal. Seryoso ang ekspresyon ni Yefan. Siya ay lubos na nagtitiwala sa mahalagang mga material na panggamot na natagpuan niya mula sa buong mundo at ang bisa ng Yang Shenji. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ng isang tao ay hindi isang maliit na bagay kung tutusin, hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang malubay, at maingat na panuurin ang mga detalye ng bawat hakbang. Infused with innate spiritual energy. Sabi ni Chu Yunyao matapos makitang nakabukas ang signal light. Ang mga eksperto at iskolar na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo ay mukhang masikip, hindi dahil sa takot sila na magagalit sa kanila si Yefan kapag nabigo sila. Para lang sa susunod na sandali ang kanilang pagsusumikap sa mga araw na ito, at ang proyektong ito rin ang medikal na himala na kanilang hinahabol. Tiningnan ni Yefan ang electrocardiogram na ipinapakita sa screen. Kung ang lahat ay naging maayos, ang electrocardiogram ay dapat magbago sa loob ng kalahating oras. Lumipas ang oras bawat minuto, at ang laboratorio ay sobrang tahimik. Nang palapit ang oras sa kalahating oras, naramdaman ni Yefan na ang kanyang pusong naninigas sa labanan ay tumitibok ng mabilis at hindi napigilan, na nagiging sanhi ng kanyang labis na pagkabalisa. Ngunit kahit anong isipin ni Yefan, lumipas ang kalahating oras. EKG, walang tugon. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat na magmukhang kaunting pagsisisi at pag-aalala. Sandali lang, ang katawan ng tao ay napakakomplikado, at ang utak ay mas komplikado. Sa loob ng isang oras, maraming bagay ang hindi mahuhusgahan ng data, at lahat ay posible. Tiningnan ni Chu Yunyao ang data at sinabing, kahit sa mga vital signs na maaaring matukoy, ang mga function ng kanyang katawan ay hindi naiiba sa isang buhay na tao, at ang mga nakakapinsalang sangkap sa kanyang katawan ay naalis na. Mula sa puntong ito, nakatapos kami ng isang napakagandang proyekto, na isang malaking tagumpay sa larangan ng medikal. Hindi natural na ngumiti si Yefan, wala akong pakialam sa mga tagumpay, gusto ko lang na mabuhay si Angela. Sumimangot si Chu Yunyao at hindi makapagsalita. Sa paglipas ng panahon, ang mga mata ni Yefan ay nagbago din mula sa pag-asa sa simula hanggang sa unti-unting nadidismaya. Nang makita ang malungkot na tingin ni Yefan, lahat ng naruroon ay hindi alam kung paano siya hikayatin, dahil kahit ano pa ang sabihin nila, natatakot akong hindi nila mapapaginhawa si Yefan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, at pagkatapos ng maraming pagsusumikap, nakuha ko ang pagkakataong ito. Masasabing si Yefan ay nakaligtas sa maraming krisis sa buhay at kamatayan, at kalahati ng kanyang paniniwala ay nagmula kay Angel. Gusto niyang buhayin ang babaeng ito, kaya hindi siya maaaring mamatay. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay malupit at walang malasakit. Isang oras na. Napatingin si Chu Yunyao sa screen at lumingon para tanungin si Yefan, gusto mo bang magpatuloy? Tumingin si Yefan sa biochemical cabin na may mapupulang mata, huminga ng malalim, at sinabi sa nanginginig na boses, tumigil ka. Muling ay inject ang biochemical fluid. Walang ekspresyon si Chu Yunyao, at mag-oopera na sana, ngunit biglang nanliit ang kanyang mga mata. Mabilis na tumalikod ang babae, hinawakan si Yefan, itinuro ang screen, at sinabing, tingnan mo. Nilingan ni Yefan ang kanyang ulo at nakitang may bahagyang pagbabago sa electrocardiogram. Muling lumiwanag ang mga mata ni Yefan, tagumpay. Tagumpay. Natuwa rin ang ibang team members sa tabi niya nang makita ang curve ng electrocardiogram. Ang iba sa lab ay sunod-sunod na tumakbo sa screen, at lahat sila ay natuwa nang makita nila ang eksenang ito. Ang mga babae ay masaya rin at gumaan ang loob para kay Yefan. Nang makita ang ekspresyon ni Yefan ngayon, lahat ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Tanging si Niewuyu lang ang nakabuka ng kanyang mga labi, at ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Nang magsimulang huminga ng normal si Angel, mabilis na sinabi ni Yefan kay Chu Yunyao na itigil ang operasyon ng kagamitan, binuksan ang biochemical cabin, at binuhat siya palabas gamit ang isang tuwalya. Anghel! Anghel! Tuwang-tuwang sigaw ni Yefan, umiiyak at tumatawa sa tuwa, na nagpapasaya sa lahat ng nasa inferno sa tabi niya. Baka kailangan niya ng ilang oras para magising, hayaan muna natin siyang magpahinga, sabi ni Chu Yunyao. Napagtanto ni Yefan na nagmamadali siya, nagmamadaling tumango, niyakap si Angel at dirdiretsong tumakbo patungo sa kastilyo. Nako, ang boss ay talagang masaya, tulad ng isang bata, mayroong isang grupo ng mga masisipag na dalubhasa dito, kaya ayaw kong magpasalamat sa iyo, sabi ni Exilin Yuan na may mapait na ngiti.
Sinabi ni Azazel sa isang grupo ng mga miyembro ng koponan, ang lahat ay nagtrabaho ng husto, mangyaring magpahinga ng mabuti, at mag-host ng isang piging sa gabi upang aliwin ka. Ang isang grupo ng mga mananaliksik ay nagmamadaling umiling para ipakita na hindi ito mahirap, ngunit inaabangan nila ang sandaling magising si Angel. Pagdating ng gabi, ang kastilyo ay puno ng kagalakan, at ang lahat ay sumuray-suray upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Angel. Gayunpaman, pagkatapos na huminahon si Yefan, medyo natarante siya, dahil hindi nagising si Angela pagkaraan ng mahabang panahon. Nanatili si Yefan sa kwarto ni Angel buong gabi. Ang silid na ito ay maagang inihanda para kay Angel, lahat ay nakasuot ng purong puti at banal, puno ng girlish na kapaligiran. Si Yefan ay lubos na naniniwala na iligtas niya si Angela, ngunit ngayon, ang silid na ito ay sa wakas ay magagamit na. Si Sally ay nagsuot ng puting pantulog para kay Angel, at ang batang babae ay natutulog doon, tulad ng kanyang pangalan, tulad ng isang anghel. Si Feng Yaoying, Ning Zimu, Shilanyu, Wu Yeshu at iba pang mga babae ay mukhang nag-aalala nang makita nila si Yefan na nakaupo sa silid sa buong oras. Sama-sama, lahat ay nakaupo sa silid, nag-uusap, sinamahan si Yefan, at hinintay na magising si Angel. Matapos hindi magising buong araw at gabi, sa wakas ay napagtanto ni Yefan na may mali. Gayunpaman, kahit paano suriin ni Yefan, wala siyang makitang abnormalidad sa katawan ni Angel. Ang batang babae ay huminga ng normal, may normal na tibok ng puso at pulso, at ang kanyang utak ay puno ng aktibidad, ngunit hindi siya nagigising sa ilang kadahilanan. Habang tumatagal, mas lalong nagalit si Yefan. Mabuti kung hindi nabuhay na muli si Angel, ngunit namuhay siya ng ganito, ngunit ito ay katulad ng kamatayan, na lalong nagpasakit kay Yefan. Wala siyang ideya kung ano ang problema. Sa umaga ng ikatlong araw, si Yefan ay puno ng pinaggapasan at mukhang haggard. Sa pangangatawan niya, kahit isang buwan siyang hindi kumain o uminom, hindi magiging ganito. Ang mga babae ay mukhang distressed, ngunit hindi nila alam kung paano sila hikayatin, kaya't sila ay nanunood lamang ng nagmamadali. Wang, pinaalis na sila ng mga tao sa research team. Nang maghiwalay sila, labis silang nagsisi dahil hindi sila nakakatulong sa huli. Pumasok si Sally sa silid at nagulat. Hawak ni Yefan ang maliit na kamay ni Angel at nakatitig sa babae sa tabi ng kama. Matapos marinig ito, naging manhid ang kanyang ekspresyon, bigyan mo ang bawat isa sa kanila ng 10 milyon. Kung kailangan mo ng aming tulong, mangyaring subukang masiyahan. Tumanggo si Sally, at tatalikod na sana at lalabas para gawin ito, nang makita niyang pumasok si Niewuyo sa silid. Ma'am, bati ni Sally, at tumayo din ang ibang mga babae para kumustahin. Tumanggo si Niewuyo, pumunta sa gilid ng kanyang anak, at tumingin sa mukha ni Yefan, na may haplos ng sakit at awa sa kanyang mga mata. Pagkatapos kagat-kagat ang kanyang ibabang labi, nahihirapang sinabi ni Niewuyo, Yefan. Noong una. Hindi ko gustong sabihin, ngunit kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi komportable si nanay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, Angel. Hindi na siya makakabalik. Kabanata 1382 kilalanin kang mabuti. 1382. Agad na nagyelo ang ekspresyon ni Yefan, na parabang ang kanyang buong katawan ay naging isang iskultura. Ang mga batang babae sa tabi nila ay nagpakita rin ng nagulat na mga ekspresyon, nakatingin sa isa't isa ng may pagkabalisa, labis na hindi mapalagay. Ma'am, bakit po? Si Sally ay mukhang malungkot, at ang kanyang damdamin para kay Angel ay hindi maihahambing sa iba. Pagkatapos ng lahat, para kay Sally, sa napakaraming nalulungkot at distressed na Yefans, tahimik siyang pumunta sa basement room at nagtapat kay Angel. Bagamat hindi makapagsalita si Angel, siya ang pinakamahusay na pinagkakatiwalaan ni Sally. Kung sa mundo, si Yefan ang taong inaasahan na gising si Angel, siguradong pangalawa si Sally. Dahil nasa kalagitnaan na si Niewuyo, ngunit naantalan ni Yefan. Tumahimik ka. Biglang tumayo si Yefan at pinagalitan sa mahinang boses nang hindi lumingon, ayoko marinig. Lumabas ka. Si Niewuyo ay mukhang malungkot, ngunit naiintindihan ng ibang mga babae. Siguradong ayaw ni Yefan na harapin ang malupit na katotohanan, ang katotohanang maaaring patay na talaga si Angel. Bakit hindi ka nakikinig? Kung may problema, kailangan mong itaas, kung hindi, paano ito masolusyunan? Sa sandaling ito, pumasok si Chu Yunyao, inilagay ng babae ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng puting Amerikana na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hoy, Yefan, kailan ka naging mahiyain? Hindi ba dahil hindi nagising si Angel, ano ang kinatatakutan mo? Huminga ng malalim si Yefan, kinuyam ang kanyang mga kamao, tumalikod, at tumingin sa kanya nang walang pakialam. Niewuyo, ay nagsabi, dahil, paano mo malalaman na hindi na makakabalik si Angel? Napabuntong hininga si Niewuyo, at tahimik na sinabi, ang dahilan kung bakit matatawag itong buhay na nilalang ay dahil mayroong buhay, at kaluluwa. Kung wala ang kaluluwa, kahit na may buhay pa, hindi na ito isang kompletong tao. Nagsasanay ako ng black magic, na kinabibilangan ng soul magic.
Hindi ko na maramdaman ang pagkakaroon ng kaluluwa kay Angel. Matagal na siyang nawala, at nawala na ang kanyang kaluluwa. Ngayon siya ay isang buhay na lamang, ngunit hindi siya maaaring magbago pabalik sa isang tunay na tao. Sumimangot si Ye Fan at nanatiling tahimik. Napabuntong hininga si Niewuyo. Ye Fan. Sa totoo lang, dapat may pagdududa ka sa sarili mo, tama ba? Pagkatapos ng lahat, nakita mo na rin ang magic ng kaluluwa ni Heiji. Dapat mo ring malaman na ang kaluluwa ay umiiral, hindi ito isang bagay na ethereal. Nalungkot din ang mga katabi niyang babae nang marinig nila iyon. Natatakot akong naisip ito ni Ye Fan. Pero sadyang ayaw umamin. Ito. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, Mrs. Nie, ang paniniwala ko ay siyensya, kaya hindi ako sumasang-ayon sa iyong pahayag. Kung ayon sa sinabi mo, may mga taong vegetative na nagising pagkaraan ng mga dekada, hindi ba bumalik ang kanilang mga kaluluwa pagkatapos umalis? Umiling si Niewuyo. Hindi, pagkatapos lamang ng isang tiyak na yugto ng kumpletong kamatayan mawawala ang kaluluwa. Ang isang vegetative na tao ay nakasalalay sa dalawang sitwasyon. Kung siya ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay maaaring wala na doon. Ngunit kung ang taong vegetative ay nasira lamang sa buhay at may ilang mga organo ay nasira, ito ay dahil ang nagdadala ng kaluluwa ay may problema, upang ang kaluluwa ay hindi magising. Sinabi ni Chu Yunyao, kung talagang umiiral ang kaluluwa, kung gayon sa anong anyo ito umiiral. Dahil ito ay isang bagay na umiiral sa mundo, maaari ba tayong makahanap ng isang paraan upang likhain ito? O upang makuha muli ang mga nawawalang kaluluwa? Sinabi ni Niewuyo na may mapait na ngiti. Yunyao, hindi ko itinatanggi ang kadakilaan ng agham, ngunit huwag masyadong kumuha ng ibang kaalaman. Ayon sa pananaliksik ng mga nauna mula noong sinaunang panahon, ang kaluluwa ay hindi ang kasalukuyang agham na maaaring lumikha at makunan. Only the parents of all things in heaven, earth, and all things, only human beings and all things spirit, ang dahilan kung bakit nang ahas ang mga tao na tawagin itong espiritu ng lahat ng bagay, dahil ang kaluluwa ng tao ang pinakamasalimuot at mahiwaga. Maging ito ay isang sinaunang mandirigma, isang salamangkero, isang wizard, o isang warlock, mula noong sinaunang mga panahon, mayroong karaniwang isang pangunahing buod ng kaluluwa, iyon ay, ang kaluluwa ay nahahati sa 3 kaluluwa at 7 kaluluwa. Ang 3 kaluluwa ay tungkol sa liwanag ng pangsanggol, nakakapreskong espiritu, at tahimik na diwa. Ang ilaw ng pangsanggol ay ibinibigay ng ina at kinokontrol ang sigla. Ang Shuangling ay ibinigay ng ama, ang master ng espiritual na karunungan. Ang liblib na espiritu ay nabuo sa kanyang sarili, at ito ang Panginoon ng tadhana. Ang 7 kaluluwa ay ang bangkay na aso, ang nakayukong palaso, ang ibong yin, ang magnanakaw, ang hindi nakakalason, ang karumihan, at ang mabahong baga. Kinakatawan nila ang kagalakan, galit, kalungkutan, takot, pag-ibig, kasamaan, at pagnanais ng isang tao. Sa sandaling dumating ang isang tao sa mundo, ang 7 ang kaluluwa ay natural na mabubuo. Kabilang sa mga itim na mahika, ang dahilan kung bakit ang mahika ng kaluluwa ang pinakamahirap na linangin ay dahil, sa katunayan, kahit kaming mga salamangkero mismo ay kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa mahika na ito. Ang kaluluwa ay masyadong kakaiba upang mapabilang sa anumang uri ng elemento, ito ay nawawala sa kawalan, at ito ay nagmumula sa kung saan. Ang mga spelling ng kaluluwa na kasalukuyang umiiral ay karaniwang sinisira at hinuhubaran lamang ang kaluluwa, at sinusubaybayan ng mga espesyal na pagbabago ng enerhiya ng kaluluwa, iyon ay, ang natatanging imprint ng kaluluwa. Pero kay Angel, wala akong ma-detect na soul energy, kaya ang sinasabi ko lang. Ang kanyang 3 kaluluwa at 7 kaluluwa ay matagal nang nawala. Maliban na lang kung mayroong maalamat na Diyos na lumikha ng buhay, kung hindi. Kahit na narito ang hari ng Doom, hindi siya makakalikha ng kaluluwa. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, naging ekstraordinaryong tahimik ang kapaligiran sa silid. Tinitigan sandali ni Chu Yunyao si Angel, at sinabing may emosyon, ang katapusan ng agham. Teolohiya ba talaga? Kahit na ito ay agham o teolohiya, ito ay talagang totoo. Sa ganang atin, wala pa rin tayong nalalaman, hindi ba? Napabuntong hininga si Niewuyo. Tumango si Chu Yunyao, at pagkatapos ay sinabi kay Ye Fan, Hoy, dahil ito ang kaso, hindi ako makakatulong, ako na ang sarili ko. Pagkatapos nagsasalita, ang babae ay tumalikod at umalis, napaka mag-ara. Ang lahat ng mga babae ay sanay na sa pagiging makakaliwa ni Chu Yunyao, ngunit ang pagtingin kay Ye Fan na may malungkot na mukha, lahat ay labis na nalungkot. Saliyayan with a layer of water mist inside, tinignan niya ng malalim si Angel at napalunok. Ye Fan, nagkaroon din ako ng kislap ng pag-asa noon, umaasa na mali ako at talagang mabubuhay na muli si Angela. Pero ngayon, hindi ko talaga kayang makita kang nagpapatuloy sa ganito. Same time na sinabi ni Niewuyo, halika kaunti. Hindi mo iniisip ang iyong sarili, kundi pati na rin ang mga taong kasama mo. Pagkatapos magsalita, lumabas ng kwarto si Niewuyo, na parang hindi niya kayang tingnan si Ye Fan. Si Ye Fan ay nakatayo doon ng mahabang panahon, at sa wakas, pagkaraan ng 3 araw, dahan-dahan siyang lumabas ng silid.
Hindi maipaliwanag ang kadiliman sa likod. Ngayong lumabas na si Yefan, natural na hindi mananatili ang mga babae. Nang lalabas na ang lahat, nakita ni Huyek ang na hindi pa umaalis si Saliye, at nagtanong, Saliye, huwag kang malungkot, umalis na tayo at hikayatin si Brother Yefan. Ayos lang ako. Gusto kong mapag-isa at samahan muli si Angel. Pinunasan ni Saliye ang gilid ng kanyang mga mata, umupo sa tabi ng kama, at inilagay ang maliit na kamay ni Angel sa kubrekama. Maasim at totoo ang mga mata ni Wu Yeswang, malinaw na mayroong tibok ng puso, paghinga, at temperatura ng katawan. Bakit hindi ako mabubuhay? Ang Diyos ay napaka-inday personal. Nang makitang ayaw talagang umalis ni Saliye, tinapik ni Wu Yeshu ang balikat ng babae at naglakad palabas. Sa kwarto, si Saliye lang ang naiwan, nakaupo sa tabi ni Angel. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, si Saliye ay ngumiti ng nag-aatubili, iniunat ang kanyang kamay, at marahang hinaplos ang maputlang mukha ni Angel. Angel, sa paglipas ng mga taon, marami akong nasabi sa iyo, pasensya na sa narinig kong napakaraming reklamo ko. Akala ko, sa wakas nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na makinig sa iyo. Hindi pa kita nakikilala ng lubusan, hindi mo ba naisip na nakakaawa na? Malamig na boses, umaalingaw-ngaw sa silid, na may kasamang bakas ng pagkasikal. Kabanata 1383, hindi ko maintindihan. 1383. Sunset Cliff sa Purgatory Island. Pagkalabas ni Yefan sa kwarto ni Angel, wala siyang laman na nakaupo sa isang bato, nakatitig sa walang hangganang dagat, natulala. Isang gininto ang mahabang ahas, na nagpapakpak ng dalawang purong ginto na parang mga pakpak, bumaba mula sa langit at damapo sa harap ni Yefan, ito ay si Xiao Jin. Ibinuka ni Xiao Jin ang kanyang bibig, at isang tuna na kalahating tao ang inilagay sa harap ni Yefan. Buhay pa ring tumatalo ng mga isda, tila nahuli ng Little King Kong mula sa dagat. Tumingin si Yefan sa isda, at pagkatapos ay sa bilog na berdeng malahiyas na mata ni Xiao Jin. Mula sa mga mata ni Xiao Jin, nakikita ni Yefan ang isang pahiwatig ng kaginhawaan. Bagamat hindi makapagsalita si Xiao Jin ng mga salita ng tao, maaga niyang binuksan ang kanyang katalinuhan, at natural na makita na si Yefan ay nasa mahinang mood, kaya binigyan niya siya ng isda at hiniling na kumain siya bago magsalita tungkol dito. Hey! Hindi napigilan ni Yefan ang matawa, inabot niya at hinawakan ang ulo ni Xiao Jin, okay lang ako. Medyo emosyonal lang. Pagkatapos ng mahabang buntong hininga, tumingin si Yefan sa kumikinang na dagat at bangulong, Xiao Jin mayroon bang hindi mababago kahit anong pilit ko? Ang katawan ni Xiao Jin ay naging isang gintong ahas, lumipad sa balikat ni Yefan, at hinaplos ang pisngi ni Yefan. Si Yefan ay nakalmo ng kaunti, ngumiti at sinabing, okay. Okay, itigil ang pagiging makulit, isang ahas na libu-libong taong gulang na, anong kalokohan? Matapos ang kanyang kalooban, naglabas ng espada si Yefan, kinamot ang tuna ng ilang beses. Hindi nagtagal, ang isda ay pinutol sa maraming malalaking piraso. Ang tuna ay isang delicacy na maaaring kainin ng hilaw, kaya kinuha ni Yefan ang isang piraso at ipinakain kay Xiao Jin, pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso at kinagat ito. Isang tao at isang ahas, sa Sunset Cliff, kumain ng sashimi. Ilang piraso ng isda ang kinain, at sa likod ni Yefan ay dumating ang mga pilak na kampana at yabag ng ding-ding-dang-dang-dang. Hindi mo na kailangang tumingin para malaman na oras na para sa Blu-ray na dumating. Umupo ang dalaga sa bato, naglabas ng puting bote ng porselana, at iniabot sa lalaki, Kuya Yefan, kung may pagkain ka, kailangan mo rin ng alak. Uminom ka, at medyo malasing ka, sapat lang para makatulog ka ng mahimbing. Ngumiti si Yefan at umiling, walang silbi sa akin ang alkohol, pareho lang kung inumin ko ito o hindi. Iba ang alak na ito. Ito ang Drunken Immortal Wine, na ginawa ko na may kakaibang formula. Ito ay talagang isang uri ng self-cultivation na gamot. Espesyal itong ginawa para sa mga cultivator. Ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong alkohol. Tumawa si Sheila Niu hihi. Nag-aalinlangan si Yefan, totoo o mali. Maaari ka pa rin gumawa ng alak na maiinom ko. Wala namang gu doon, tama ba? Nagpout si Sheila Niu, ano, may isang rhinoceros gu dito. Maaari ba akong magsinungaling sa iyo? Ang mga tao ay nagmamalasakit sa iyo, at ang ibang mga kapatid na babae ay labis na nag-aalala sa iyo, ngunit ang lahat ay hindi alam kung paano ka hikayatin. Uminom ka na lang at matulog ng mahimbing, kahit na hindi natin mailigtas ang kaluluwa ni Angel ngayon. Hindi ka maaaring patuloy na ma-depress. Naiintindihan ko ang dahilan, ngunit kailangan mo akong pabagalin. Mapait na ngumiti si Yefan, binuksan ang bote, kung tutuusin, napakaraming taon ng pagsusumikap at pag-asa. Sumimsem si Yefan. Sa sandaling pumasok si Zui Xianju sa bibig, mayroong isang malakas na aroma ng prutas na may halong herbal na lasa, na tumagos sa ilong at puso at pali ni Yefan. Naramdaman ni Yefan ang mabilis na pag-init ng kanyang katawan, at ang kanyang ulo ay lumuwag saglit. Hey! Si Yefan ay tumingin sa alak ng may pagtataka, at pagkatapos ay tumingin kay Sheila Niu, na medyo mayabang sa tabi niya, at ngumisi, okay. Girl, ang iyong kakayahan sa paggawa ng alak ay mas mataas kaysa sa iyong talento sa paglilinang.
Kinagat ni Shilanyo ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, ang ating Holy Spirit cult ay napakahusay, paano pa, sasabihin kong hindi karaniwan ang alak na ito. Tumango si Ye Fan, sa totoo lang, nakakaramdam ako ng motibasyon kahit na humigop ako. Karamihan sa mga tao, natatakot akong malasing ang isang patak. Kung hindi, matatawag ba itong drunk immortal wine? Para ito sa mga Diyos. Muling sinabi ni Shilanyo, Brother Ye Fan, hindi ka dapat uminom ng labis, o matutulog ka ng ilang araw na lasing. Nandito na ang mga tao, hindi ba't seryoso? Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa at pag-iyak, huwag kang mag-alala, kukuha ako ng 2 higop. Babalik ako sa Sia Country bukas. Ako. Matagal-tagal na ring hindi nagkita si Ate Sumo, nangganganak na yata ako. Galit na galit ako. At tungkol sa bagay ni Ayer, kailangan ko ring pag-usapan ang mga hakbang sa kanya. Well, okay lang, kausapin mo si Sister Sue, at makakapag-relax ka rin. Nakangiting tumango si Shilanyo. Sa sandaling ito, narinig niya si Ning Zimo na sumisigaw at tumatakbo mula sa likuran. Ye Fan, mangyaring bumalik sa kastilyo. May nangyari. Natarante si Ye Fan at tumalikod at nagtanong, ano ang problema, nagmamadali ka, hindi ka mukha ni Ninger. Ning Zimo tila hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag, na parabang naiirite siya, nabuhol ang kanyang dila nang magsalita siya, isang anghel. Siya. Gusto niyang patayin si Saliye. Parehong nagsalita sina Ye Fan at Shilanyo. Natulala. Inisip ni Ye Fan na lasing siya at nagkaroon ng ilang guni-guni o auditory hallucinations, at tinapik ang kanyang noo, ikaw. Sabihin mo ulit. Oh, ano bang pinagsasabi mo? Pumunta ka sa kwarto ni Angel dali. Bagamat hindi naiintindihan ni Ye Fan ang sitwasyon, ibinaba pa rin niya ang isda at alak at tumakbo pabalik sa kastilyo na parang matalim na palaso. Nang dumating si Ye Fan sa kwarto ni Angel, natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Nakasuot ng purong puting pantulog, mahabang flaxen na kulot na buhok, sipiro na asol na mga mata, isang batang babae na parang porselana na manika, hindi ko alam kung kailan, talagang bumangon mula sa kama. Nakaharap siya kay Saliye, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, galit, at pagkasuklam. Ang susi ay nasa kanyang kamay, ang isang sagrado at dalisay, puting gintong enerhiya ay naging isang pinong punyal, na nakatutok sa puso ni Saliye. Gayunpaman, malinaw na ang lakas ni Saliye ay ganap na durog. Kahit anong pilit ni Angela na isaksak dito ang punyal, mahigpit na hinawakan ni Saliye ang pulso ni Angela gamit lamang ang isang kamay. Gayunpaman, tila hindi naiintindihan ni Saliye ang nangyayari, tila blanko at nalilito ang dalaga, at may bahid ng lungkot at hinaing. Isang anghel. Tiningnan ni Ye Fan ang eksenang ito at naramdaman na malapit na siyang atakihin sa puso, dahil hindi na niya alam kung dapat ba siyang matuwa o magduda. Isang araw, isang lugar, ang mga pagbabago ay masyadong mabilis kung ano ang impyerno ay nangyayari dito. Saliye, anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Ye Fan. Ako, hindi ko rin alam, inusenteng umiling si Sally, biglang nagising si Angel ngayon, tuwang-tuwa ako, at gusto kong tumakbo palabas at sabihin sa iyo. Ngunit, bigla siyang gumamit ng mga divine spell, papatayin ko ako kapag tumalon ako sa akin, wala talaga akong ginawa. Sumulyap si Angel kay Ye Fan, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang dampi ng kapanahunan na hindi katumbas ng kanyang edad, at mayroon ding isang pahiwatig ng komplikado at hindi masabi na mga emosyon. Pagkatapos, malamig na bamantong hininga si Angel, ibinuka ang kanyang bibig, at sinabi ang sunod-sunod na mga salita na may kakaibang pagbigkas, ngunit may ilang uri ng regular na teksto, at hashtag asterisk at hashtag asterisk asterisk at hashtag. Hindi ito maintindihan ni Ye Fan, at hindi man lang naisip na ito ay isang wika sa mundong ito. Gayunpaman, ramdam ko na galit si Angel sa mga oras na ito. Totoong gusto niyang patayin si Saliye, na para bang may isang uri ng awayan ng dugo. Gayunpaman, hindi maintindihan ng ibang tao, gulat na gulat si Saliye, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita na may mukhang hindi makapaniwala, pagkatapos matigilan ng ilang sandali, siya ay talagang nagsalita, at tumugon sa kakaibang wikang iyon, asterisk, asterisk at asterisk asterisk at porsyento at. Mukhang galit si Angel, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paggamit ng hindi maihahambing na komplikadong mga salita, isang mahabang listahan ng mga salita, ang mga emosyon ay labis na nasa sabik. Sa pagkakataong ito, si Ye Fan sa pintuan ng silid, at ang mga batang babae na lumapit ay lahat ay natigilan at nalilito, tulad ng pakikinig sa isang libro mula sa langit, hindi sila makapagsalita. Kabanata 1384 ang malas na prinsesa. 1384. Hinintay na gumamit ng kakaibang salita sina Angel at Saliye at nag-usap ng 10 minuto. Nakatayo na sa loob at labas ng kwarto ang mga taong nakarinig ng balita. Ang mga taong pumupunta dito ay magtatanong kung ano ang nangyayari dito, at kapag nalaman nila ang nangyari, lahat sila ay natigilan. Lahat, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, may pakiramdam ng panaginip. Lalo na ang pakikinig sa dalawang batang babae na nagsasalita ng ganap na hindi maintindihan na wika, ito ay mas natigilan. Natahimik din si Ye Fan mula sa gulat at saya sa simula.
Matapos maingat na pagmasdan ang nabuhay na mag-uling anghel, unti-unti kong naramdaman. Tila hindi ito ang anghel sa kanyang memorya, upang maging tiyak. Hindi eksakto. Sa oras na ito, dumating din si Niehuyo matapos marinig ang balita. Nagulat siya nang makitang buhay si Angel. Ito, paano ito posible? Malinaw na wala siyang kaluluwa. Bulong ni Niehuyo. Tita, mali ba ang nabasa mo ngayon? Medyo pabaya. Nagtatakang tanong ni Feng Yaoying. Umiling si Niehuyo, hindi, sinuri ko itong mabuti ng maraming beses, kakaiba ito, titingnan ko itong muli, as. Nagsalita siya, ginamit ni Niehuyo ang kanyang mental power, na-activate ang kanyang soul magic, at kumislap ang kanyang mga mata na may haplos ng enerhiya. Mang! At the same time, parang may napansin si Angel, at napalingon siya bigla, at isang platinum brilliance ang kumislap sa mala sapphire na mga mata na iyon. Ah! Napasigaw si Niehuyo sa sakit, nasusuray at halos malaglag sa lupa. Buti na lang at inilalayan siya ni Ning Zimo sa tabi niya. Madam, ayos ka lang ba? Tinakpan ni Niehuyo ang kanyang ulo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umiling, ayos lang. Medyo nahihilo lang. Nagulat din si Ye Fan, hindi alam kung ano ang nangyari. Sa oras na ito, narinig ko na ginamit talaga ni Angel si Yingwen para sabihin, mga mapagpakumbabang tao, paano ka maglakas loob na gumamit ng mababang antas ng kaluluwang spell para suriin ang kaluluwa ng Diyos na ito. Narinig ni Ye Fan ang accent na ito, malinaw na si Angel iyon, at ito ay katulad ng dati. Angel, nakakapagsalita ka ng mga salita ng tao. Hindi mo ba ako kilala? Fallen na ako. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay sa sandaling ito para buhayin ka? Ano ang nangyayari? Nagmamadaling umalis si Ye Fan noong nakaraan, hinayla niya si Angel palayo kay Sally Ye, hinawakan ng dalawang kamay ang mga braso ni Angel, at nagtanong ng may pag-aalala at pagkalito. Isang malungkot na tingin ang bumungad sa maliit na mukha ni Angel, bumaba, Ye Fan, syempre kilala ka ng Diyos na ito, at agad na alisin ang maruruming kamay mo. Natigilan si Ye Fan at kakaibang tumingin sa babae, Diyos ko. Anghel, ano ang sinasabi mo? Anghel ka ba? Malungkot ang mukha ni Sally Ye sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado at sinabi niya, Wang, hindi siya angel, siya ay asterisk at asterisk hashtag at asterisk asterisk at asterisk. Ano? Lumingon si Ye Fan, nahihilo, Sally Ye, anong lengguwahe ang iyong kinausap sa kanya ngayon? Napabuntong hininga si Sally Ye, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa eroplano ng aking ina. Isang wikang pinanganak ako, at bagaman hindi ko ito natutunan, ako ay ipinanganak na kasama nito, mga demonyong spelling, kaya ko ito binibigkas. Sandali lang. Hinayaan mo akong mag-isip. Naramdaman ni Ye Fan na hindi sapat ang kanyang utak, at sumimangot, ang eroplano ng iyong ina. Ang wika ng pamilya ng bruha sa kailaliman ng iyong ina. Kung gayon, paanong si Angela? Isa rin siyang mangkukulam. Pangit, masama at maruruming mangkukulam sa kailaliman sa isang par. Sinabi ni Angel na may banal at marangal na mukha, ako ang Platinum God Race mula sa Supreme Heaven, ang prinsesa ng Heavenly God Race asterisk at asterisk hashtag at asterisk asterisk at asterisk. Ah! Ye Fan lahat ng tao sa paligid ay natulala. Kataas-taas ang langit. Platinum Protoss. Ang mga Diyos. Prinsesa. Hindi ka anghel. Tapos anong ginawa mo kay Angel? Lumubog ang mukha ni Ye Fan. Sinong nagsabing hindi ako si Angel? Kung wala ako, matagal nang namatay si Angel. Sabi ni Angel. Nagtaka si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Tinatamad akong magpaliwanag kay at sa iba pang langgam, mayabang na sabi ni Angel. Ang mapagmataas na tono at ekspresyon na ito, nakatugma sa cute na maliit na mukha na ito, ay hindi maipaliwanag na kakaiba, at nagdadala rin ito ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Gayunpaman, hindi makatawa si Ye Fan sa sandaling ito, gusto lang niyang malaman ang totoo. Napabuntong hininga si Sally Ye at sinabing, Wang, at sa lahat, lumabas muna tayo, hayaan mong ipaliwanag ko sa lahat. Ang lahat ay hindi makahingi ng anuman, at ang grupo ay lumabas sa silid at naglakad patungo sa conference room sa ibaba. Ibinaba rin si Angel, bagamat mukhang nag-aatubili, nagtaas ng ulo ng may pagmamalaki, at hindi hinayaan na may lumapit sa kanya. Sa conference room, lahat ay nakaupo o nakatayo, nakikinig kay Sally Ye na nagpapaliwanag sa nangyari ng tulala. Magsisimula ito kapag ang aking biolohikal na ama, si Lovren, ay nag-activate ng ipinagbabawal na demonyong summoning spell. Tumingin si Sally Ye kay Angel na may masalimuot na mga mata at sinabing, sa totoo lang, ang nanay ko ang ipapatawag, hindi ang tatay ko. Gaano kalakas ang pamamaraan ng pagtawag ng demonyo, talagang nagkataon lang, isang aksidente. Sa kwento ni Sally Ye, unti-unting nalaman ng lahat ang katotohanan. Lumalabas na sa eroplano ng Abyss Witch, hindi lang makapangyarihang demons ang mayroon ding makapangyarihang Protoss. Ang mga Diyos at mga demonyo ay nag-aaway sa isa't isa sa loob ng maraming taon, at ang kanilang puot ay hindi maaalis. Kabilang sa kanila, ang Abyss Witch, bilang pinakamataas na ranggo na demonyo, ang mortal na kaaway na nakipag-away sa kanya ay ang Platinum God Clan, na kilala rin bilang Celestial God Clan. Ang ina ni Sally,
Ang prinsesa ng Abyss Witch ay mahigpit na nakikipaglaban sa prinsesa ng Platinum Protoss noong araw na iyon. Sa hindi inaasahan, noong nag-aaway ang dalawa hanggang sa incandescence, dahil sa sobrang lakas ng enerhiya ng isa't isa, naapektuhan talaga nito ang katatagan ng espasyo ng eroplano. Kung ito ay iba pang mga oras, ito ay wala, at ito ay hindi karaniwan para sa malakas na makaapekto sa espasyo. Gayunpaman, mayroong isang summoner mula sa isang mababang antas ng eroplano, hindi masyadong maaga o huli na, ngunit sa oras na ito, desperadong ipinatawag niya ang Diablo. Bilang resulta, ang nangungunang demonyong bruha sa kailaliman, na hindi maaaring ipatawag, ay ipinatawag dahil sa malaking konsumo ng labanan at sa marupok na eroplanong sinasakyan niya. Ang lalong nakakalungkot ay ang Diyos na prinsesa na nakasama niya sa isang madugong labanan. Ang pamamaraan ng pagtawag na ito ay lumikha ng isang malaking puyo ng tubig sa espasyo, at nasangkot din siya sa pagod. Ang dalawang super demon at super god na madaling makasira ng mga mababang antas ng eroplano ay nabawasan sa mundong ito nang hindi sinasadya. Napakamalas ng bruhang Abyss, ngunit nang tumawid siya sa eroplano, pilit niyang itinago ang kanyang katawan, at isang summoner ang pumirma ng kontrata ng master servant sa kanya. Sa pamamagitan ng summoner ni Lovren, nakakapagbigay siya ng enerhiya at halos hindi na makaligtas sa mundong ito. Kahit na ito ay napakahina, hanggat may dugo, ang Abyss Witch ay magkakaroon ng pagkakataon na mabawi ang kanyang lakas. Sayang naman ang naging ending. Hindi siya maka-absorb ng sapat na dugo, dahil si Lovren ay selyado at namatay ng malungkot sa mababang antas ng eroplano. Gayunpaman, ang pinakakapuspalad ay ang prinsesa ng Celestial Clan. Nahulog siya sa mundong ito dahil naapektuhan siya ng fish pond. Ang pangunahing punto ay hindi siya demonyo, at ang pamamaraan ng pagtawag na ito ay hindi inihanda para sa kanya. Halimbawa, ang transmission channel na ito ay parang keyhole, espesyal na nilagyan ng demon key. Kung gusto mo ng susi ng Diyos na pumipilit sa keyhole, kung gayon ang lock ay hindi nasira, at ang susi ay sapat na masama. Si Princess Tianchen ay biglang nasangkot sa keyhole na ito kaya hindi siya dapat pumasok. Sa proseso ng pagtawid na ito, ang kanyang katawan ay ganap na nawasak, naiwan lamang ang kaluluwa, na pumasok sa mundong ito sa anyo ng isang katawan ng enerhiya. Sa walang kapantay na kawalan ng pag-asa, makakahanap lamang siya ng isang paraan upang makahanap ng isang tao sa mundong ito bilang isang tagadala ng paglilinang, at pagkatapos ay dahan-dahan sa pamamagitan ng paglilinang, sumipsip ng enerhiya at ibalik ang kanyang sariling lakas. Para sa mga Diyos, kapag ang lakas ay nakabawi sa isang tiyak na antas, mayroon pa ring maraming mga paraan upang muling hubugin ang katawan. Gayunpaman, ang marangal na kaluluwa ng Platinum God Race ay hindi isang bagay na maaaring dalhin ng ordinaryong katawan ng tao. Una sa lahat, ang kaluluwa ay dapat magkaroon ng matatag na paniniwala, ito ay dapat na isang matuwid, maliwanag na paniniwala. Pangalawa, ito ay dapat na isang napakadalisay na kaluluwa na halos walang mga dumi upang matanggap ito ng perpekto, kung hindi, magkakaroon ng pagtanggi. Ang kaluluwa ng sanggol ay sapat na dalisay, ngunit ang sanggol ay walang pananampalataya, kaya mahirap ito. Gaano karaming mga matinong tao at relihiyoso sa mundong ito ang may ganap na dalisay na puso? Si Prinsesa Tianchen ay gumugol ng halos 10 taon sa paghahanap ng kaluluwa sa mundong ito gamit ang kanyang natitirang lakas, at sa wakas ay natagpuan niya si Angel nang malapit na niyang mawala ang kanyang kaluluwa. Ang kahaliling santo ng Holy Royal Court, ang kanyang kaluluwa, ay talagang ganap na nakakatugon sa mga kinakailangan. Kabanata 1385 700 taon. Noong 1385, naging host ng Diyos na prinsesa ang batang anghel. Si Angel mismo ay hindi alam na may isang tunay na Diyos sa kanyang katawan, umaasa sa kanyang pananampalataya at katawan upang sumipsip ng enerhiya at dahan-daang gumaling. Sa orihinal, naramdaman ng Celestial Princess na kung magiging maayos ang lahat, dapat ay makabawi siya ng maraming lakas sa loob ng ilang dekada, at kahit matanda na si Angel, makakahanap siya ng ibang host at magpatuloy sa pagsasanay. Maaga o huli, magiging sapat na ang kanyang lakas upang bumalik sa kanyang sariling mundo. Pero ang hindi niya inaasahan ay nalasan pala talaga si Angel nang makilala niya ang batang mamamatay tao na Bumasa at naging Tridor ng Holy Royal Court. Hindi makapaniwala ang prinsesa na napakamalas niya. Nahanap ko na rin sa wakas ang nag-iisang host na maaasahan ko, paano kung mamatay ako? Ang mga mababang loob, mabisyo at mapanlinlang na mga tao ay karapat-dapat dinatawaging banal. Sa ganoong kaikling panahon, hindi pa siya nakaka-recover to the point na makakahanap na siya ng ibang host. Higit pa rito, siya ay isang Diyos ng dugong marangal, puno ng kabaitan at katarungan sa kanyang mga buto, nakayuko ang kanyang ulo sa masasamang puwersa, mas mabuting mamatay. Alam niyang inosente si Angel, paano niya natitiis na isuko si Angel ng ganoon kadali. Sa kabutihang palad, nang malapit nang maglaho ang kaluluwa ni Angel, narinig ng prinsesa ang plano ni Yefan at Ganesha. Nang malaman niya na gustong buhayin ni Yefan si Angel, nagpasya siyang umasa kay Yefan. Ginamit niya ang maliit na natitirang banal na kapangyarihan upang mapanatili ang kaluluwa ni Angel at ang sarili niyang banal na kaluluwa. Kapag naipagpatuloy ng katawan ni Angel ang pagdadala ng kanyang kaluluwa, pakakawalan niya si Angel at muling bubuhayin.
Matapos maghintay ng napakaraming taon, sa wakas ay narito na, ang araw kung kailan binuhay ni Yefan si Angela. Narinig kong nagsasalita siya ng wikang minana sa akin ng aking ina, at nagulat din ako. Pagkatapos makipag-chat sa kanya, sinabi niya ito sa akin. Nang sabihin ito ni Sally, tumingin siya kay Angel na may halong hinanakit at sinabing, kahit nakaaway mo ang nanay ko, hindi mo na ako kailangang makita, patayin mo na lang ako. Ngumuso si Angel, walang bakas ng dugo ng Abyss Witch ang may iwan sa mundo. Ang pagpatay sa mga demonyo at pag-aalis ng mga demonyo ay ang misyon ng ating Celestial Clan. Nung nakita kita, naalala ko ang pangit ng mukha ng nanay mo noon, ikaw at siya magkamukha nga sila, nakakadiri talaga. Hindi maiwasan ng lahat ang mapangiti ng mapait, pangit pa ang tawag sa mukha ni Sally. Ang puot sa lahing ito ay talagang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagalit si Sally saglit, ngunit hindi niya napigilan ang galit nang humarap siya sa mukha ni Angel. Bamulong si Niewuyo, hindi nakakagulat na tinawag niya ang kanyang sarili na isang Diyos. Lumalabas na siya ay isang Diyos. Evil low-level black magic user, umalis ka sa paningin ng Diyos na ito. Nakakadumi ang hangin sa hininga mo. Malamig si Angel. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Niewuyo. Gustong-gusto niya ang hininga ni Sally, ngunit talagang kinasusuklaman niya si Angela. Ang babaeng ito ay tila nagpapalabas ng banal na liwanag, na masyadong nakasisilaw. Sumimangot si Yefan at naglakad, hinawakan ang balikat ni Angel, tama na. Kahit Diyos ka. Anong klaseng Diyos sa prinsesa? Wala akong pakialam. Si Angel lang ang gusto ko. Anong ginawa mo sa kaluluwa ni Angel? How dare you sumigaw sa Diyos na ito? Galit na sabi ni Angel, kasalanan mo ang lahat kung bakit tumagal ng maraming taon para buhayin ang katawan na ito. Upang mapahaba ang oras at mailigtas ang kaluluwa ni Angel, ang Diyos na ito ay maaari lamang bumuhay sa kanya at sa kanya. Ang aking kaluluwa ay sumanib sa isa, at ginamit ko ang aking kaluluwa upang protektahan siya. Natigilan si Yefan, ibig mong sabihin. Nakipag-merge ka kay Angel. Tapos, sino ka? Ang Diyos na ito ay parehong Diyos ay anghel din, ngunit ang kaluluwa ng batang ito ay masyadong mahina at magtatagal bago mabawi. Nagmamadaling sinabi ni Yefan, kung gayon, gusto ba ni Angela na makibahagi sa iyo ng parehong katawan magpakailanman? Hindi kayo maaaring maghiwalay. Sinabi ng prinsesa, alam ng Diyos na ito kung ano ang iyong ikinababahala, at ang Diyos na ito ay hindi gustong makasama ang isang tao magpakailanman. Fusion, napakahirap paghiwalayin, kailangan mong hintayin ang kaluluwa na makabawi sa isang tiyak na antas bago ang kaluluwa ay ligtas na maalis. Kung hindi, malamang na si Angel ay direktang mawala ang kanyang kaluluwa dahil sa pinsala sa kanyang kaluluwa. Narinig ito ni Yefan at nakahinga siya ng maluwag. After a sigh of relief, at least nakabalik si Angel. Kung tutusin, pagkatapos itong pag-isipang mabuti, ang tingin sa mga mata ni Angel ngayon ay halatang may mga masalimuot na emosyon. Marahil ay dahil sa pagsasanib kung kaya't hindi pamilyar at pamilyar ang anghel na nasa harapan niya. Kung gayon bakit ang tagal mong magising, 3 araw na ang nakalipas, tanong ni Yefan. Si Angel ay tumingin kay Yefan na parang tulala, sa tingin mo ba napakasimpleng buhayin ang iyong kaluluwa? Ikaw, isang hanggal na tao na walang maintindihan, ay hindi mapakali na magpaliwanag sa iyo. Kung gayon, bakit kaluluwa si Madam Mago, ngunit hindi nakikita ang iyong kaluluwa? Tanong ni Wu Yesho. Pinaikot ni Angel ang kanyang mga mata, paano niya mahahanap ang kaluluwa ng Diyos na ito na may mababang antas ng mahika ng kaluluwa? Ang iyong eroplano ay halos ang pinakamababang eroplano, at ang iyong mga spell ay kahit na ang mga spellang ng mga bagong silang na sanggol ng ating Celestial Clan. Hindi may kukumpara. Natigilan ang lahat ng marinig ito, hindi nila maisip kung anong klaseng eroplano iyon. Anong Platinum God Clan, ang prinsesa ng God Clan, ang pagmamayabang ay talagang makapangyarihan, dahil ang eroplanong ito ay napakababa, bakit halos mawala ang iyong kaluluwa? Bahagyang sumangot si Shilanyo, na may mukhang hindi makapaniwala. Nanlaki ang mga mata ni Angel, kamangmangan. Kung hindi dahil sa Diyos na ito at sa ina ng munting mangkukulam, nang lumaban sila sa 3 Diyos, napagod sila, at hindi sana sila nasangkot sa ganoong mababang antas ng eroplano. Hindi mahalaga ang kanyang ina o ang kanyang Diyos, kung makatipid siya ng 1% ng kanyang enerhiya at mapunta sa mundong ito, sapat na ito upang sirain ang lahat. Paano magkakaroon ng anumang takot sa buhay, at kailangan pa ring umasa sa inyong mga tao upang mabuhay? 3 Diyos, anong ibig mong sabihin? Saglit na hindi nagsalita si Chu Yunyao, ngunit ngayon ay nagtanong siya dahil sa curiosity. Iyon ang time unit ng ating Celestial Clan. Ayon sa panahon ng iyong planeta, ito ay mga 700 taon, mahinang sabi ni Angel. 700 taon. Sumigaw si Wu Yesho, ikaw at ang ina ni Sally ay nag-aaway sa loob ng 700 taon. Angel. Tumango. Lahat. Nanatiling tahimik. Namula ang mukha ni Angel, na parang hindi niya kayang isipin na nagsisinungaling siya, kaya tinuro niya si Sally at sinabing, ang Celestial Race ay hindi nag-abala na magsinungaling sa inyo ng mga mababang antas. Not to mention anything else, itong kasuklam-suklam at masamang binhi ng Abyss Witch, baby pa lang siya. Dahil napakabata pa niya, hindi niya magagawa ang mga totoong Abyss Witch spells.
Siya ay tulad ng iyong tao na anak na hindi pa natutong magsalita, at hindi pa natuto ng advance na pagbigkas ng wika ng mga demonyo. Kung wala, naghihintay na magpatuloy si Angel sa pagsasalita, sumugod si Yefan, niyakap siya sa baywang, idiniin siya sa mesa, itinaas ang kamay, at hinampas ang puwete ni Angel. Bitik. Naputol. Ang kanyang Royal Highness Princess Tianchen ay natigilan, ganap na natahimik, at lahat ng nasa conference room ay natigilan. Na may seryosong mukha, nagturo ng leksyon si Yefan, patuloy mong sinasabi na ikaw ay marangal at dalisay, ngunit kapag ibinuka mo ang iyong bibig at itinikom ang iyong bibig, pinapagalitan mo ang mga tao. Si Saliye ang pinakamamahal kong tao, kung maglakas loob kang gumamit ng mga mapang insultong salita para magsalita tungkol sa kanya, bubugbugin kita sa lupa. Hindi mahalaga kung ikaw ang diyosa na prinsesa o kung sino, ang anghel na kilala ko ay hindi gagamit ng wikang ito para magkomento sa iba. Kabanata 1386 na lahat ng demonyo. 1386. Natahimik ng mahigit 10 segundo bago napagtanto ng Bogbog na prinsesa ang nangyari. Ang marangal na prinsesa ng Celestial Clan ay talagang sinampal ng isang tao. Namumula ang mukha ni Angel at tumutulo ang katas, galit at nahihiya, parang baliw na kuting, hinampas niya ang kanyang mga kamay at malambing na sumigaw, humble human being. How dare you hit this God? You just are you're afraid of being punished by God. Kahit gaano pa siya kahirap, hindi siya makatakas sa kontrol ni Yefan. Hindi umimik si Yefan, at pinalo siya ng ilan. Mas maraming beses. Makalipas ang mahigit 100 beses, sa wakas ay naging tapat si Angela, puno ng hinaing ang kanyang mga mata, at humagulgol siya. Hindi makayanan ni Saliye na makita ito, kalimutan mo na, Wang, ito ay isang relasyon sa pagitan ng dugo at lahi, normal para sa kanya na kamuhian ako. Ang nanay mo ang may sama ng loob sa kanya. Ano ang ginawa mong mali? Paano siya nakakainsulto ng basta-basta? At saka, inukupa niya ang katawan ni Angel, kaya hindi ako papayag na sabihin niya ang mga salitang ito, matigas na sabi ni Yefan. Hinayla ni Yefan si Angel at kinurot ang kanyang pisngi, sinabing, makinig, mula nang dumating ka sa mundong ito, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng mundong ito. Wala akong pakialam kung pag-alitan mo ang iba, ngunit ang iyong kasalukuyang ang katawan at kaluluwa ni Angel ay nakatali na sa iyo. Kung napakayabang mo pa, magsalita ng walang kaparerekan, at manggugulo at malalagay sa panganib si Angel, wala akong pakialam kung anong klaseng Diyos o prinsesa ka, hindi kita pakakawalan. Pagkatapos sabihin ito, bumitaw si Yefan. May luha sa mga mata ni Angel, at galit niyang sinabi, ako ang Platinum Protoss ng Supreme Heaven. Kung maglakas loob kang tretuhin ako ng ganito, tiyak na parurusahan ka ng Diyos. Maghintay ka, kapag nakakuha ako ng lakas, aalisin ko ang aking sarili sa katawan na ito. Lumabas ka, pagdating ng panahon, babayaran ko ang kahihiyan na ginawa mo sa akin ngayon. Mahinang tumawa si Yefan, naghihintay ako, sana ay mabilis kang makabawi ng lakas para makalabas ka sa katawan ni Angel. Ang gusto kong buhayin ay ang kaibig-ibig, mabuting ugali at matinong anghel, hindi ikaw. Ang mayabang at nangingibabaw na anghel, na prinsesa ay may sakit. Ikaw. Papagalitan na sana si Angel nang makita niyang nagtaas ng kamay si Yefan, at natigilan siya. Ayaw na niyang mapahiya sa publiko. Sobrang nakakahiya. Nabuhay siya ng napakaraming taon, at hindi pa siya napahiya ng ganito. Ang mga taong inferno sa tabi nila ay hindi maiwasang mapatingin kay Yefan ng may paghanga. Hindi nila inaasahan na maging si Prinsesa Tianchen ay matuturuan ng masunurin. Ang boss ay ang boss kung tutuusin. Sa katunayan, nakaramdam ng pagkabalisa si Yefan sa ilang sandali. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ng isang Diyos mula sa ibang eroplano ay masyadong nakakatakot. Gayunpaman, kailangan niyang supulan ang babaeng ito para hindi siya magulo. Kung tutuusin, wala siyang panahon na maglingkod sa munting tiyahin araw-araw, at hindi niya kayang panuurin si Saliye na binubuli. Sa kabutihang palad, ang Diyos na prinsesa na ito ay tila talagang mahina, at walang espesyal na paraan upang labanan. Sana lang hindi masyadong mabilis ang recovery speed niya, kung hindi, walang kasiguraduhan na balang araw, tuturuan niya siya ng leksyon. Nang makita ang ayaw ni Angela na mukha, ngunit tanging pagtitiyaga, pakiramdam ni Yefan ay medyo interesting, na parabang ang magandang babae na si Angel ay naging isang rebeldeng babae. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, Angel, ikaw. Hindi ako si Angel. Ako si asterisk at asterisk hashtag at asterisk asterisk at asterisk. Ang sabi ng prinsesa ay labis na hindi nasisiyahan. Sinubukan ni Yefan na bigkasan ito ng ilang beses, ngunit hindi niya masabi ng tumpak ang pangalan, at malungkot na sinabi, ang iyong wika ay masyadong kakaiba. Paano ito tunog tulad ng isang elektron-ikong tunog? Ikaw ay isang mababang antas ng eroplano. Ito ay isang mababang lahi, at ang wika nito ay napakababa ng antas, kaya syempre hindi ito maaaring magsalita ng marangal na wika ng Protoss, sabi ni Angel na may kawalang halaga. Hindi umimik si Yefan, iniunat niya ang kanyang kamay at pinitik muli ang noo ng dalaga. Oh, it hurts to death. Anong ginagawa mo? Galit na umiyak si Ankir, paanong ang lalaking ito ay walang paggalang sa mga Diyos?
Pinandilatan siya ni Yefan at sinabing, ibuka mo ang iyong bibig at isara ang iyong bibig, ikaw ay mababa. Kung maglakas loob ka, sasampalin kita. Anyway, bago mo haburin ang iyong kaluluwa, ikaw ay anghel. Galit na nagpout si Angel, nagmumura sa kanyang puso. Idinagdag ni Yefan, may isa pa, ang iyong pagkakakilanlan ay dapat na itago. Mula ngayon, sa harap ng mga tagalabas, ikaw na lang si Angela, at tulad ni Sally Ye, ikaw ay aking kapatid. Ito ay isang big deal, if you really want, kapag nabawi mo na ang lakas mo, huwag kang masyadong bongga, hanggang sa may kakayahan kang protektahan ang sarili mo. Hindi nasiyahan si Angel, bakit ka dapat maging kapatid? Bakit, gusto mo ba akong maging asawa o babae? Nakangiting tanong ni Ye Fangxi. Sa tingin ko maganda. Kapatid ko ang kapatid ko. Humph. Nagpout si Angel. Inilibot ni Yefan ang mga tao, tandaan ng lahat, dapat itong ilihim. Tumango ang lahat, at alam nilang lahat na kapag nalik ang insidenteng ito, maaaring gawing target ng ilang tao si Angela. Hindi mahalaga kung ito ay mabuti o masama, ito ay palaging isang panganib. May naisip si Niewuyo, lumakad pasulong at sumimangot, Yefan, ang hinalinhan ng Doomsday King Power, ang God of Magic Seminar, sinasabing ang nagtatag ay ang Diyos ng Diyos, at sinasabing, ginagampanan niya ang isang tiyak na misyon na ibinigay ng Diyos ng Diyos. Tinatawag itong Tianchen, hindi ba, mula sa parehong lugar na kasama niya. Natigilan din si Yefan at tumingin kay Ankier na may kainahinala, kung ganito ang kaso, posible bang magpasakop pa rin ang Dharma Kingdom sa prinsesa ng mga Diyos na ito? Gayunpaman, inilibot ni Angel ang kanilang mga mata sa kanila at sinabing may masamang tingin, masyado kang nag-iisip, ayon sa iyong mahika, ang Diyos na sinasabi mo ay isa pang sibilisasyon sa parehong eroplano na tulad mo. Kung iyon ay mga miyembro ng Our Celestial Clan, kung gayon ang iyong mga spell ay hindi magiging napakababa. Kung tungkol sa pagtawag mo sa kanila ng mga Diyos, ito ay iyong pagnanasa, at ito ay malayo sa ating tunay na lahi ng Diyos. Natahimik si Yefan. Ito ay katulad ng naisip niya. Naramdaman din niya na ang sibilisasyon ng langit at tao ay hindi isang Diyos, ngunit sibilisasyon mula sa ibang planeta. Tinatakpan ng kanyang tiyan, namumula ang kanyang mukha. Mapaglarong tiningnan siya ni Yefan, sabihin mo lang sa akin kapag nagugutom ka, bagamat mababang antas tayong mga tao, mayroon pa tayong makakain. Humph. Hindi naman gutom ang Diyos, gutom lang ang katawan ni Angel. Anghel Quibble. Walang magawang umiling si Yefan, at pinitik muli ang noo ng batang babae. Ang Diyos na ito, sinabi ko sa iyo, ikaw ay anghel ngayon. Nang sabihin iyon, sinabi ni Yefan kay Sally Ye, kunin mo siya ng makakain. Natigilan sandali si Sally Ye, pagkatapos ay may naintindihan siya, ngumiti at tumango. Si Angel ay labis na nalungkot, hindi pwede. Hindi ko hahayaan ang Abyssal Witch na maghanda ng pagkain para sa akin. Pagkatapos ay magutom ka, hindi ka pa rin mamamatay. Kapag nahimite ka, hahayaan kong pakainin ka ni Sally Ye, sabi ni Yefan na may kasamang masamang ngiti. Kinagat ni Angel ang kanyang mga ngipin sa galit, Yefan. Ikaw, paano mo ito nagawa sa akin? Niligtas ko si Angela. Hoy, teka, hindi ko pa nakitang bumalik ang kaluluwa ni Angel, paano ko malalaman kung nagsinungaling ka sa akin o hindi? Sinabi ni Yefan na may mabagsik na mukha, at sinabi sa mga taong katabi niya, ipasa ang aking order, maliban kay Sally Ye sa islang ito. Walang sino man ang pinapayagang magbigay sa kanya ng pagkain at inumin. Inferno lahat at ang mga babae ay hindi napigil ang tumawa, at alam ng lahat na sadyang gusto ni Yefan na lutisin ng prinsesa ang galit sa lahi laban kay Sally Ye, kaya sumigaw siya ng, Devil. Demonyo. Lahat ng demonyo. Galit na galit si Angel kaya nawalan siya ng malay, bumubulong sa sarili. Kabanata 1387 Maruming Pagkain. 1387. Bagamat malungkot ang mukha ni Angel, ngunit ngayong nasa katawan na siya ng tao, ang kanyang gutom ay nagpakumbaba pa rin sa kanya. Sa silid kainan ng kastilyo, ang mga katulong ay nagdala ng sariwang karne ng baka at patatas na salad at tinapay. Tinikman ni Angela ang steak, at agad itong iniluwa. Natikman niya ang salad at tinapay, at iniluwa niya ang lahat. Ouch! Nilabas ni Angel ang kanyang dila, at naiinis na sinabi, nakakadiri, ang sama ng pagkain mo ng tao. Hindi ka ba gutom na gutom, napakapili? Sumimangot si Yefan. Galit na sinabi ni Angela, kung gayon, kailangan mong kainin ito. Inferno ang lahat ay natahimik saglit, at ang mga babae ay sobrang walang magawa, at lahat sila ay naramdaman na ang babaeng ito ay sobrang sakit. Ngunit bukod kay Yefan, walang nang ahas na magsalita tungkol sa kanya ng basta-basta. Kung tutuusin, ang katawan niya ay kay Angel, at ang natutulog na kaluluwa ni Angel ay nakatago sa kanyang katawan. Baka hindi ka mahilig sa Western food, hayaan mo akong gumawa ng light Oriental food sa kusina. Sabi ni Sally, at hiniling sa utusan na magdala ng puting kanin, pritong gulay, tokwa at isda. Gayunpaman, dalawang kagat si Angel at isinuka ang lahat. Hindi masarap. Sobrang hindi masarap, anong kakaibang lasa ito? Si Angel ay mukhang hindi nasisiyahan, napakasuklam na hayaan ang maruruming bagay na ito na pumasok sa aking katawan.
Mukhang kawili-wili si Chu Yunyao at nagtanong, anong uri ng pagkain ang kinakain mo sa eroplanong iyon, ang iyong celestial race? Hindi namin kailangan ng ganoong mababang antas ng pagkain, maaari naming makuha ang purong enerhiya mula sa kapanganakan, pagmamalaki ni Angel. Tumango si Chu Yunyao at nag-isip na sinabi, ayon sa ebolusyon, mas maunlad ang sibilisasyon ng lahi, mas malamang na umiral ito sa anyo ng dalisay na enerhiya. Mukhang ito ang kaso. Hindi alam ni Saliye kung paano nang matapos ito, hiniling ko na lang sa kusina na magdala ng ilang magulo at iba't ibang uri ng pagkain. Ang mga kayamanan mula sa mga bundok at dagat, mga lokal na gulay, bumubulusok sa damuhan na lumilipad sa kalangitan, lahat ng uri ng mga bagay ay nakalagay sa isang mesa. Ngumuso si Angel at tumingin dito. Matapos pumili ng 12-dosenang pagkain, napahinto siya nang makita niya ang isang tasa ng vanilla chocolate ice cream. Kinuha niya ang kutsara at kumagat ng ice cream, agad na kumikinang ang mga mata. Hindi masama ang bagay na ito, tumango si Angel. Kumunot ang noo ni Yefan at nag-isip sandali, pagkatapos ay pumunta para magdala ng isa pang piraso ng cheesecake kay Angel. Subukan ito, sabi ni Yefan. Sinipsip ito ni Angel, saka naghukay ng isa pang piraso gamit ang isang kutsara, inilagay sa bibig at tinikman, lalong kumikinang ang malalaking mata. Masarap din to. Mukhang may pagkain kayong mga tao na halos hindi ko na kinakain, sabi ni Angel na may pagmamalaki. Ngumisi si Yefan sa sandaling ito, ikaw babae, sa palagay ko hindi mo iniisip na ang pagkain ay marumi, ikaw ay isang seryosong picky eater. Hindi ka kumakain ng anumang seryosong pagkain, isda o karne, ngunit mga dessert lang. Agad namang namula si Angel. Hindi yun. Nakakadiri ang mga bagay na yan. Ang dumi. Malamig na sumangot si Yefan, kinuha ang lahat ng ice cream at cake, at sinabing, halika, alisin ang lahat ng dessert. Kung hindi niya ito kakainin, hayaan siyang magutom. Pinanood ni Angela ang pag-alis ng ice cream, at galit na sinabi, Yefan. Bakit pakialam mo kung ano ang kinakain ko? Ayaw mo bang talagang mabuhay si Angela? Gusto ko lang maging mabuting si Angela Resurrection, hindi mo pwedeng hayaan na kumain ka ng basta-basta. Huwag mong kalimutan, ang katawan na ito ay kay Angel, hindi kita pinapayagang kumain ng masama, turo ni Yefan. Na may galit sa kanyang mukha, nagpout si Angela at diretsyong umupo sa upuan habang nasa harapan niya ang mga kamay, hindi ako kakain ito. Humph! Hindi sanay si Yefan sa kanya, at hayaan si Saliye na bahala dito. Pagkatapos ay lumabas siya ng restaurant kasama ang lahat. Walang oras si Yefan para makasama ang prinsesa, may iba pa siyang dapat gawin. Nang makarating ang lahat sa study room sa itaas, sa wakas ay hindi napigilan ni Feng Yaoying na matawa at sinabing, paano magiging parang bata ang prinsesa ng Celestial Clan na ito? Kakaiba, hindi ba kung pinagsama-samang mas matanda siya sa atin? Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, ano ang kakaiba dito, ang edad ay hindi kumakatawan sa karanasan, nito ay kumakatawan sa lalim ng kaalaman at pag-iisip. Ayon sa kanyang sariling mga salita, tinatansya ko na sa kanilang eroplano, mula nang siya ay ipinanganak, bilang karagdagan sa paglilinang, siya ay kasama ng ang mortal na kaaway, ang Diablo, ay hindi mag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay. Ang kanilang mundo ay talagang mas simple kaysa sa ating mundo, na may mga natatanging antas. Sila ay nagsasalita lamang ng may lakas, at walang anumang intriga. Para siyang nakatira sa palasyo mula pagkabata. Ang prinsesa, syempre, ay hindi marunong mamuhay sa isang halo-halong lipunan, kahit na siya ay napakakapangyarihan at napakatanda, siya ay napakasimple pa rin. Tumango si Exi Lim Yuan, niyugyug ang kanyang pamaypay at sinabing, tama si Miss Chu. Mula sa pananaw ng kanyang pagpayag na kunin ang kanyang sariling kaluluwa at puwersahang protektahan ang kaluluwa ni Angel, siya ay talagang mabait at makatarungan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang saligan ay upang itatag ang oo, nagsasabi siya ng totoo at hindi nagsisinungaling sa amin. Tumango naman ang lahat, basta maganda ang pag-iisip nitong, Anghel, ay medyo mayabang at kusa, pero matatanggap. Pagkatapos ng lahat, mula sa ibang pananaw, masaya. Boss, tinawag mo kami, may iba pa ba? Tanong ni Asmodeus. Napabuntong hininga si Yefan at nakangiting sinabi, wala lang, plano kong bumalik sa Sia Country para makita si Xiaoshu at tingnan kung maayos ba si Tita Jiang at ang iba pa. Kung may pagkakataon ako, gusto ko ring makita kung ano ang kalagayan ni Yuner sa Phoenix Clan. Gusto ko ring kausapin si Xiaoshu, kung may paraan ba para iligtas si Ayer, kahit alam ko kung ligtas si Ayer o hindi. Ako. Matagal nang kailangang bumalik, ngunit ang usapin ni Angel ay natagalan sa napakaraming araw. Ying, Ninger, Yunyao. Gusto mo bang bumalik sa akin? Tingnan mo ang pamilya mo. Umiling si Feng Yaoying at nakangiting sinabi, hindi na ako babalik, gayon paman, maaari akong makipag-video call sa aking mga magulang, kaya bilisan mo at magsanay. Wala akong partikular na matitingnan. Anyway, ang mga miyembro ng pamilyang Ning ay sabik na hindi ako bumalik. Ang Zizo Forest ay napaka-stable din. Aalis ako, para lang sanayin ang mga bagong tao, sabi ni Ning Zimo. Nag-isip sandali si Chu Yunyao, ngunit tumango, babalik ako, ngunit hindi ako uuwi, ililipat ko ang ilang bagay sa laboratorio at muling ayusin ito doon.
Agad na naisip ni Yefan ang isang bagay, at nagliwanag ang kanyang mga mata, magse-set up ka ba ng space jumping device? Naalala ni Yefan na binanggit ng babae na gamit ang Honghuang Stone, maaari niyang lubos na mapataas ang distansya ng paglukso sa kalawakan. Kung maaari kang mabilis na tumalon sa kalawakan sa magkabilang panig ng Xia Kingdom at Purgatory Island, makakapagtipid ito sa iyo ng maraming problema. Mayroon akong ideya na ito, ngunit kung ito ay magagawa o hindi, kailangan kong bumalik at pag-aralan ito. Sinabi ni Chu Yunyao, gayon din, ang aking laboratorio sa China ay sinusubaybayan ng militar ng estado ng Xia, at maaaring may ilang pagtutol. Ngumisi si Yefan at sinabing, ayos lang, kung may mang-istorbo sa iyo, ako na ang bahala. Kuya Yefan, pagkatapos ay sasamahan kita pabalik. Tumingin si Shilanyo sa lalaki na may kaakit-akit na ekspresyon. Hindi, wala kang gagawin sa bahay, kaya gusto mo lang maglaro. Manatili sa isla para magtanim ng mabuti, at hindi ka pinapayagang umalis sa Purgatorio Island hanggang sa maabot mo ang banal na kaliwanagan, mataimtim na sabi ni Yefan. Biglang nalungkot si Shilanyo sa kanyang mukha, at sinabing, oh, nang masakit. Hindi masyadong nagtagal si Yefan. Ilang buwan na siyang hindi nakasamang muli ni Su Qingzhou, at labis siyang nababalisa at marami siyang gustong sabihin sa babae. Dahil siya lang at si Chu Yunyao, hindi nag-abala si Yefan na mag-ayos ng eroplano, kaya diretso siyang umupo kay Xiao Jin, hinahabol ang hangin at binasag ang mga ulap, at bumalik sa Xia. Kabanata 1388. Pagkatapos bumalik sa Xia Kingdom noong 1388. Huminto si Yefan sa Huahai saglit, pinababa si Chu Yunyao, at pagkatapos ay bumalik sa mansyon sa Beilo County. Dahil abala si Su Qingzhou sa angkan ng Xuanming, halos wala na siyang oras para bumalik. Sa mga araw na ito, si Tita Jiang, Zhou Xinjiang, at Ji Wanqing lamang ang naninirahan dito, at si Mu Shuixian ay naiinip na mag-isa, kaya lumipat siya bilang kasama. Nang makitang bumalik si Yefan, maraming tao sa pamilya ang labis na nagulat. Dinala nila si Yefan upang sabay na kumain ng tanghalian, at agad namang pumayag si Yefan. Natagpuan ni Yefan na si Ji Wanqing ay karaniwang abala sa kusina, na parabang ang kakayahan ng babae sa pagluluto ay bumuti ng husto. Naglalakad papunta sa pintuan ng kusina, nag-aalalang nagtanong si Yefan, Wanqing, hindi ka pinuntahan ng mga miyembro ng pamilya Ji kamakailan, tama ba? Pinatay ni Yefan si Ji Pangchun sa Purgatory Island noong araw na iyon, bagamat binalaan niya ang pamilya Ji na huwag nang mapahiya pa. Ji Wanqing, ngunit gusto pa rin niyang kumpirmahin. Nagmamadaling umiling si Ji Wanqing, hindi, ako ang nagdulot ng gulo para kay Brother Yefan. Anong problema ang mayroon ako, ito ay isang maliit na bagay, ngumiti si Yefan, at pagkatapos ay nagbiro, mukhang matututo ako kay Tita Jiang. Marami akong natutunan sa paggawa, at ako ang namamahala sa lahat ng ito ng mag-isa. Hindi, malayo ako kay Tita Jiang. Umiling si Ji Wanqing. Kung ikukumpara noong siya ay unang dumating, ang dalaga ay mas maaraw, ang kanyang bangs ay pinutol din, at ang birthmark sa kanyang mukha ay bukas palad, ngunit siya ay mahiyain pa rin. Hindi ko alam kung bakit, sa tuwing nakikita ko si Ji Wanqing, hindi maiwasan ni Yefan na mas bigyang pansin, at nagtatanong, naghahanap ka ba ng trabaho kamakailan? Nahihiyang ngumiti si girl at sinabing, hindi pa ako naghahanap ng trabaho kamakailan lang. Nagtatrabaho ako, nag-aaral ako sa sarili ko, plano kong pumasok muna sa paaralan, at pagkatapos ay maghanap ng trabaho mamaya. Okay, may ilang matatanda dito na talagang nangangailangan ng iyong pangangalaga. Kami ng kapatid mong si Su ay may mga dapat gawin. Mas umaasa kami sa iyo sa bahay, taos-pusong sabi ni Yefan. Brother Yefan, mangyaring huwag sabihin yan. Ito ang dapat kong gawin. Ang mga huling buwan ay ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Lahat ay napakabait sa akin. Matamis na ngumiti si Ji Wanqing sa kalsada. Tumango si Yefan, naglakad pabalik sa sala at umupo. Nang makita sina Tita Jiang at Mu Shuixian na nanonood ng serye sa TV, at iniisip ang babae ni Mumumo, hindi niya naiwasang magtanong, Tita Shuixian, madalas bang nakapunta dito si Mumo kamakailan? May klase ba ngayon? Lumingon si Mu Shuixian at sinabing hindi inaasahan, Yefan, hindi mo ba alam? Si Mumo ay nagpunta sa National Academy of Arts sa Beijing ngayong semester. Pupunta sa kabisera. Bakit? Nagtaka si Yefan, mas maganda ba ang paaralan? Ito ay inayos ng kanyang ama, nagpunta si Zuzong sa National Symphony Orchestra at nagtrabaho sa kabisera, kaya dinala niya si Mumu doon. Sinabi niya na ang mga paaralan at mga guru doon ay mas mahusay, at sila ay kabilang sa mga nangungunang sa bansa. Nakatira siya sa Huahai, at karaniwang walang mga mag-aaral sa kanyang edad na mas magaling kaysa sa kanya. Kung gusto mong tumugtog ng piano ng mas mahusay, kailangan mong maghanap ng mas malalakas na mag-aaral sa parehong edad. Upang ilagay ito. Franka, masyadong mapaglaro ang batang ito, at nag-aalala si Zuzong na iwan siyang mag-isa sa Huahai, at hindi namin siya makokontrol, sabi ni Mu Shuixian na may malungkot na ngiti. Tumango si Yefan nang may pag-unawa na may ngiti. Sa katunayan, kahit na sina Su Qingzhou at Mumumo ay magkapatid na may kaugnayan sa dugo, halos magkasalungat ang kanilang mga ugali. Kung si Mumumo ay kalahating kasing lakas at disiplinado sa sarili gaya ni Su Qingzhou,
siya ay naging sikat na sa buong mundo na batang performer sa ngayon. Nang tumawag ako 2 araw na ang nakalipas, umiyak ako ng umiyak, na sinasabi na wala akong kakilala doon, at mahigpit ang guro at gustong tumakas. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya bubuksan ng pinto kapag bumalik ako, manatili ka na lang doon. Habang nagbabasa, humajijek si Mushwesian, tila nasisiyahan sa kalagayan ng kanyang apo, na sana ay magdusa ng kaunti ang babaeng ito. Ngumiti si Yefan, hindi nakakagulat na hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya para maglaro kamakailan. Wala na pala kasing oras ang babaeng ito. Siyempre, walang oras si Yefan para masiyahan sa paglalaro. Pagkatapos kumain ng masayang tanghalian, uminom si Yefan ng ilang nakapagpapalakas na gamot na table tas sa ilang matatanda bago umalis ng bahay. Pagkatapos maupo kay Xiao Jin, isang tao at isang ahas ang dumiretso sa Xuanming clan. Sa gabi, dumaong si Yefan sa malawak na damuhan na mahigit 10 kilometro ang layo mula sa Xuanming. Hinayaan niyang maglaro mag-isa si Xiao Jin, huwag lang magkagulo. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ni Xiao Jin ay medyo kapansin-pansin pa rin, at hindi ito angkop para sa paglitaw sa isang mataong lugar. Sa katunayan, hindi interesado si Xiao Jin sa pakikitungo sa mga tao maliban kay Yefan. Mas interesado siya sa mga baka at tupa sa damuhan, at hindi nagtagal ay lumipad siya sa paningin. Tumakbo sandali si Yefan at nag-iisang pumunta sa lawa ng Xuanming clan. Nang magpapatuloy na sana siya sa paglapit, bigla niyang napansin na isang pamilyar na figura ang nagsasanay mag-isa sa tumpok ng mga bato sa tabi ng lawa. Kalmadong lumakad si Yefan, at agad na nakitang malinaw na ang binata na nakasuot ng berdeng damit, maikli at mataba na parang bola, at dalisay at puti, ay may hawak na 3 talampakang berdeng talim. Bagamat ang katawan ng binatang ito ay hindi man lang mukhang martial arts practitioner, ang kanyang sword moves ay napakagaan at eleganteng umaagos na parang ulap at tubig, at hindi niya makita ang mga galaw ng isang taong matabang tao. Kahit na, ang kanyang bilog na hugis ng katawan ay gumagawa ng kanyang mga paggalaw ng espada ay may espesyal na pakiramdam ng kapunuan, na parabang ang bawat espada ay may isang bilugan na arko, at may katigasan sa kagandahan. Matapos itong panuuri ni Yefan sa loob ng 10 minuto, natapos na ang taong grasa. Nang matapos siyang mag-ensayo, agad niyang itinapon ang espada na parang makinang nawalan ng kuryente, at humiga sa lupa ng may putok, na may karakter na, malaki. Matapos huminga ng ilang hininga, gamulong-gulong ang matabang lalaki, gamulong sa gilid ng malaking bato, kumuha ng isang balde ng mineral na tubig doon, at ininom ito para sa sarili. Matapos inumin ng maliit na kalahating balde ng tubig, bumantong hininga ang matabang lalaki at nag-click sa kanyang dila. Ang dalawang maiikling paa ay sumipa ng ganito, at ang taong matabang tumalbog sa lupa na parang bola at tumayo ng tuwid. Sa sandaling lumingon siya, nakita niyang nakasandal si Yefan sa isang bato at nakangiting nakatingin sa kanya. Oo, Mr. Ye. Nagulat si Fatty. Jiang Xiaobai, ang pag-unlad ay napakabilis, ang konsentrasyon ay kumpleto, at ang espada ay maisa sa katuparan. Sinabi ni Yefan ng may kasiyahan, ang taong matabang ito sa wakas ay nabuhay sa espiritu ni Ling Baiguang sa kalangitan. Pagkatapos ng huling labanan sa Xuanming, walang espesyal na gagawin si Jiang Xiaobai, kaya nanatili lang siya rito, tinulungan si Su Qingzhou na gawin ang mga gawain, at nagsanay ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, nang si Ling Baiguang ay naghihingalo, hiniling niya sa kanya na huwag bumalik sa Shushan at mag-aral ng mabuti kay Yefan, at ginawa niya iyon ng eksakto. Napangiti ng walang muwang si Jiang Xiaobai, salamat sa elixir na ibinigay ni Mr. Ye, napakabilis ng pag-unlad, at nakita ko ang layunin ng espada ng iyong humihikbi na mga multo at mga Diyos noong araw na iyon. Kung hindi ko pa ito napagtanto, ikinalulungkot ko ang Master. Ipinagkatiwala ka sa akin ng iyong Panginoon. Mayroon akong mga mapagkukunan upang linangin, at nararapat na bigyan ka ng ilan. Ang mga table tasks ay makakatulong lamang sa iyo na mapabuti ang iyong mga kasanayan. Nasa sa iyo na maunawaan ang mga tagumpay. Hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili. Nakikita ko na ang iilan na itututuon na nasanay akong mabuti ang mga pagsasanay sa loob ng 1 buwan. Lumapit si Yefan at tinapik ang balikat ng matabang lalaki. Kung si Jiang Xiaobai ay nakapag-usad ng napakabilis, baka isang araw, maaari siyang maging kanang kamay niya. Napakamot ng ulo si Jiang Xiaobai, hindi ko mapigilan. Dahil sa napakaraming master, hindi sapat ang lakas ko. Alam mo, mahiyain ako, pinakatakot akong mabuli, at mas takot ako sa kamatayan, kung wala akong kakayahang protektahan ang sarili ko, naguguluhan ako. Si Yefan ay tumawa at pinagalitan, kung pinupuri ka, huwag kang masyadong kampante, kahit papaano ay unawain mo ang kahulugan ng espada. Nakikita ko na halos maabot mo na ang threshold noong nag-practice ka ng mga espada ngayon, at dapat ay napansin mo na ang iyong pagiging espada ay lalong gumaganda. Kung mas mayroon kang sariling pakiramdam, subukang unawain ito sa lalong madaling panahon. Ang iyong kasalukuyang lakas, kapag nakatagpo ka ng isang tunay na master, ay hindi sapat upang protektahan ang iyong sarili sa mundo ngayon. Lumiwanag ang mga mata ni Jiang Xiaobai, Mr. Ye. Naabot ko na ba talaga ang threshold? Sasabihin ko lang. Kamakailan lang, ang pagsasanay ng mga espada ay palaging nararamdaman na medyo espesyal, at palagi akong nakakaramdam ng kaunting malabo. Kaya ito ang threshold. Tumango si Yefan.
Wala akong masyadong sinasabi, kung tutuusin, ang bagay na ito ay nakasalalay sa iyong sariling epiphany. Ang mga tao ba sa angkan ng Xuanming ay tapat kamakailan? Nasaan na ang aking asawa? Casual na tanong ni Ye Fan. Hindi niya sinabi kay Su Qingzhou bago siya dumating, gusto lang niyang sorpresahin ang babae at gustong malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng Xuanming clan. Dinampot ni Jiang Xiaobei ang espada at nakangiting sinabi, mabuti naman. Si Miss Su ay sobrang abala. Ilang araw ko lang siya nakikita. Nagpatakbo ako at nag-shopping sa lungsod. Pero mukhang espesyal ang araw na ito. Narinig ko na may dumating mula sa angkan ng Beidi para pag-usapan ang mahahalagang bagay kay Miss Su. Ang Beidi clan. Ibig mong sabihin ang White Tiger clan. Naalala ni Ye Fan na noong ipinakilala ni Ye Longteng si Bai Yishuang mula sa pamilyang Bai, sinabi niya na siya ang Beidi clan, na dapat ay isang marangal na titulo. Tama, ito ang White Tiger clan. Tumango si Jiang Xiaobei, mukhang tanghali na, hindi ko alam kung wala na. May pagdududa sa mga mata ni Ye Fan. Makatuwiran na kapag ang sitwasyon ay mislan, ang mga tao ng angkan ng White Tiger ay hindi basta-basta dadalaw. Dapat may kakaiba. Tara na at tingnan natin. Naglakad si Ye Fan patungo sa malaking building complex sa kanyang harapan, habang si Jiang Xiaobei ay sumunod sa kanyang mga yapak. Inaasar ako ng Chapter 1389. 1389. Napakalawak ng lupaing ninuno ng Xuanming, bagaman maraming tao, ngunit naglalakad sa buong daan, sa katunayan, walang gaanong tao. Ang ilang mga angkan ay hindi pa talaga nakita si Ye Fan, at ang mga nakakakilala kay Ye Fan ay nagmamadaling yumuko para salubungin siya, kahit nanginginig sa takot. Nag-iwan ng maraming anino si Ye Fan sa angkan ng Xuanming, lalo na sa isipan ng angkan ng Zhou. Nang makarating na siya sa Xinwu Hall, napansin na ni Ye Fan na maraming tao sa hall. Pagkaraan ng isang distansya, narinig din ni Ye Fan ang kanilang mga argumento. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay upang Senador Yasun si Jiang Xiaobei na huwag munang pumasok, at makinig dito sa labas. Elder Ying Pingchuan, Young Master Bai Yaifei, naiintindihan na namin ang ibig sabihin ng aming patriarch. Hindi pa masyadong maaga para pag-usapan ngayong hapon, mangyaring bumalik, ang boses ni Su Chenxing. Elder Su, hindi mo ba naisip na sa pagtanggi sa aming panukala, nawawala mo ang pinakamagandang pagkakataon para bumangon ang iyong Xuanming clan? Nakangiting sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting brocade na damit habang umiinom ng tsaa. Master Bai Yaifei, sa ilalim ng pamumuno ng bagong patriarch, ang aming Xuanming clan ay katatapos lamang ng pagsasama ng Su at Zhou clans. Ngayon ang lahat ay umuunlad ng maunlad, at ito ay nasa proseso ng mabilis na paggaling at pagtaas, kaya hindi na kailangan para sa Baihu clan. Tulong, sabi ni Zhou Changhuan. Humph, 2 beses na tumikim si Bai Yaifei, Ancestor Zhou Changhuan, ngayon ay nasa Xuanming clan, ikaw ay isa lamang master above the realm of the gods, hindi mo ba naisip na ang Xuanming clan ay hindi na kayang tumayo sa gitna ng 4 na major clans? Huminto ka na ba? Oo, si Patriarch Su Qingzhou ay talagang isang master ng negosyo. Sa nakalipas na ilang buwan, ang kita ng kabisera ng Xuanming clan ay naging triple, at ang mga tao mula sa buong bansa ay na-promote at pumasok sa mataas na antas ng mga rehiyon at bansa. Nasa ayos na ang lahat. Alam nating lahat yan. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan nito ay dahil ang ibang mga angkan, kabilang ang aming Beidi clan, ay nakatuon ang kanilang lakas sa pagpapabuti ng lakas ng kanilang mga angkan at pagpapabuti ng kanilang paglilinang. Ang pagpupulong ng clan, pakikipagkumpetensya para sa posisyon ng bagong tagapag-alaga ng ugat ng dragon, at pagkuha ng mas mahusay na mga mapagkukunan ng pagsasanay ang pinahahalagahan namin ngayon. Kapag natapos na ang clan meeting, ang mga major clans ay tututuon sa pakikipagkumpetensya para sa secular na mga mapagkukunan. Sa kasalukuyang lakas ng Xuanming clan, bakit nilalabanan ang Shenlong at Phoenix clans? Kahit na ang Baizi, Zuanfeng at iba pang mga angkan ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Ang pamilya Ji ng angkan ng Shenlong ay may sama ng loob kay Ye Fan, at ang angkan ng Phoenix ang pinakamakapangyarihan sa ngayon, at hinamak nila ang pakikipag-alyansa sa ibang mga angkan. Ngayon, ang iyong Xuanming clan ay hindi bumubuo ng isang alyansa sa aming Beidi clan. Pagdating mo, mawawala ang magkabilang dulo. Ang kahilingan ng iyong angkan ng White Tiger ay hindi upang bumuo ng isang alyansa, ngunit upang samantalahin ang apoy. Sinabi ng nakatatandang Su Chenxing na may paghamak. Malamig na bamantong hininga si Bai Yaifei, ibinaba ang tasa ng tsaa, at sinabing, patawarin mo ako, kung hindi dahil sa pagkakaibigan ng ating dalawang henerasyon, at makita ang kahihiyan sa sitwasyon ni Xuanming, aasa na lang ako sa Xuanming sa kasalukuyang kapangyarihan ng angkan ng Ming, makakahanap tayo ng alyansa sa ibang mga angkan. Umaasa si Bai na hindi mo sisirain ang aming mga mukha hanggang sa dulo para sa ilang walang kwentang maliit na kita. Kung hindi, hindi tayo maawa pagdating sa clan meeting. Luha at luha, kaming Xuanming. Okay, Great Elder, ayos lang. Umupo si Su Qingzhou sa itaas at pinutol ang mga salita ni Su Chenxing. Nagalit si Su Chenxing, ngunit naupo pa rin ako gaya ng iniutos. O may kaalaman si Patriarch Su. Mukhang marunong pumili ang Patriarch, alin ang pinakamabuti para sa angkan ng Xuanming.
Ngumiti ng masama si Bai Yaifei. Ipinatong ni Su Qingzhou ang dalawang kamay sa mga armrests, tumingin sa Baiho clan sa ibaba ng walang laman, at sinabing, alam ko, sa inyong mga puso, talagang minamaliit ninyo ako, ang bagong pinuno ng angkan ng Xuanming, pakiramdam ko ay nakaupo ako dito na umaasa sa mga lalaki, mababa ang aking lakas, at hindi ako nararapat na banggitin. Iniisip mo rin na ang kasalukuyang lakas ng Xuanming clan ay hindi pa nagagawang mahina, at kung walang tulong mula sa clan meeting, ito ay magiging kahihiyan lamang, at kahit ang katayuan ng 4 na major clans ay hindi mapangalagaan. Ang mga tao sa ibaba ay tahimik, at ang mga mata ng Baiho clan ay kumikislap, halatang iyon talaga ang iniisip nila. Bahagyang tumawa si Su Qingzhou sa sandaling ito, ngunit kahit na ganoon, hindi ako papayag na makipag-alyansa sa iyo, mangyaring bumalik. Bumaba ang mukha ni Bai Yaifei at ng iba pa, bakit? Patriarch Su, hindi mo talaga iniisip na ang pag-asa sa iyong asawa, ang pamilya Xuanming ay makakaligtas sa malaking pagbabagong ito. Mushu Yulin, sisirain ito ng hangin. Ang iyong asawang si Ye Fan, bagamat siya ay may pangalan na Sword God, ngunit siya ay isang tao lamang pagkatapos ng lahat. Ngayong umalis na sa hangganan ang mga Panginoon ng mundo, mas malakas siya kaysa kay Zhou Tendian na iyon, ngunit mayroon ng higit sa isa o dalawa. Sa tingin mo ba ay kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa protektahan ng Xuanming clan? Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, nilinaw ko na, responsibilidad ko lang ang sarili kong pamilya kapag nagdesisyon ako, at hindi ko na kailangang ipaliwanag ito sa Baiho clan mo. See you off. Tumayo si Bai Yaifei. Halika, mapang-uyam niyang sabi, ang babaeng hindi marunong bumangon, umaasa sa lalaki para umangat sa taas, karapat-dapat din bang magpakatanga dito? Humph! Sumimangot si Su Qingzhou, at isang bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Bai Yaifei, pansinin mo ang iyong mga salita. Ang lakas ng loob mong insultuhan ang aming patriarch. Saway ni Zhou Changhuan. Ano? Mali ba ako? Ang iyong ninuno na si Zhou Changhuan, kung hindi dahil sa takot sa kanyang asawa, si Ye Fan, handa ka bang maglingkod sa gayong batang babae? Ano ang sinasabi mo tungkol sa maunlad, ngunit sumuko ka lang sa kahalayan ni Ye Fan, halika na. Haha. Pagkasabi niyan, itinuwid ni Bai Yaifei ang kanyang kwelyo at sinabi sa isang kisap mata ng kanyang manggas, Kuya Ying, pangatlong kapatid, umalis na tayo. Tumigil ka. Galit na sinabi ni Zhou Changhuan, bastos ka, gusto mong umalis ng ganito. Sa tingin mo ba ay inaapi mo ang aming angkan ng Xuanming? Tumalikod si Bai Yaifei na may panunuya, bakit, ang ninuno ng Changhuan ay gustong makipaglaro sa akin? Ikaw na angkan ng Xuanming ang tanging natitira sa mga Diyos, kung nasaktan ka ngayon, ano ang dapat kong gawin? Pagdating ng oras para sa clan meeting, kailangan ko pang umasa sa iyo mag-isa para suportahan ang harapan. Kahit matanda na ako, hindi ko ituturo sa iyo na nasasaktan pa rin ang isang mangmang na junior, sabi ni Zhou Changhuan. Si Bai Yaifei ay hindi natakot, pinipigilan lamang ang kanyang galit, nagmamalaking sinabi niya, okay, paglalaruan ka ng junior na iyon. Nang malapit nang magharap ang dalawa, tumayo si Su Qingzhou at sinabi, Patriarch Changhuan, ikaw ang nakatatanda, ang pakikipaglaban sa kanya ay mawawala ng pagkakakilanlan. Dahil sinisiraan niya ako, hayaan mo akong gumanti. Bagamat ako ang patriarch, ngunit ang aking seniority ay mababa, ito ay angkop. Baka isipin ng mga clansmen na ang aming Xuanming clan ay binubuli ng iba, hindi ako maglalakas loob na magsalita. Patriarch, ikaw, kikilos ka ba? Bagamat siya ay isang pangalawang henerasyong inapo ng pamilya Bai, ang kanyang cultivation base ay nasa ascendant na, kaya hindi siya dapat maliitin. Ang mga matatanda tulad ni Zhou Changhuan at Su Chenxing ay labis na kinabahan. Nabalisa. Sa katunayan, hindi nila alam kung anong kaharian ang narating ni Su Qingzhou ngayon. Dahil simula nang ilagay ni Su Qingzhou ang dalawang daliri ng ancestral family ni Xuanming, isang itim at isang puti, mayroong yin at yang qi sa kanyang katawan, na patuloy na umiikot, na ginagawang nakatago ang kanyang cultivation aura. Bagamat alam nila na si Su Qingzhou ay nakikitungo sa panloob at panlabas na mga gawain ng angkan sa panahong ito, habang nagsusumikap sa paglinang. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang oras ng paglilinang ni Su Qingzhou ay maikli pa rin. Anuman ang mangyari, dapat ay medyo tulala ang makipaglaro laban kay Bai Yaifei, na nasa kaharian ng Divine Revelation Xiaocheng. Oo nga, si Bai Yaifei ay tumatawa na, Patriarch Su, niloloko mo ba ako? Ayokong gawing lumpo ang bagong hinirang na patriarch ng Xuanming clan. Kabanata 1370 maaaring hindi totoo. 1390. Hindi nagbago ang mukha ni Su Qingzhou, at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, kung ang mga ninuno ng mga maharlika ay dumating, marahil ay matatakot pa rin ako sa 3 puntos, dahil lamang sa iyo. Hindi ko pa ito pinapansin. Anong sabi mo? Inakala ni Bai Yaifei na mali ang kanyang narinig, at lumubog ang kanyang mukha. Maging sina Zhou Changhuan at Su Chenxing at iba pang miyembro ng pamilya Xuanming ay lubos na nagulat, sa pag-aakalang, sa nakalipas na ilang buwan, mula noong patriarch, mabilis siyang sumulong sa kaharian sa itaas ng banal na kaliwanagan. Ito ay masyadong pervert, paano ito posible?
Dahan-daang bumaba si Su Qingzhou, at bukas palad na nagsabi, isa kang panauhin, hahayaan muna kitang kumilos. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Bai Yaifei, at medyo naghinala siya, hindi maintindihan kung bakit napakatahimik ni Su Qingzhou. Mula sa kanyang nalalaman, ang lakas ni Su Qingzhou ay malayo sa kaharian ng alikabok, lalo pa ang pakikipaglaban sa isang master ng kaharian ng banal na kaliwanagan na tulad niya. Dapat mong malaman na si Bai Yaifei, bilang pangalawang henerasyong no. Isa na master ng White Tiger Clan, ay may parehong antas ng lakas tulad ng ilang mga ninuno. Patriarch Su Qingzhou, niloloko mo ba talaga ako? Iginala ni Bai Yaifei ang kanyang mga mata, nag-iisip ng kung ano, at sinabi, maaari ka bang maglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito dahil ang iyong lalaki ay isang Diyos ng espada? Sa palagay mo ay hindi ako mangangahas na gawin ito. Lahat ng katabi niya ay tumingin din sa isa't isa ng may pagtataka, hulaan kung sinadya yun ni Su Qingzhou. Pagkatapos ng lahat, kung saktan ni Bai Yaifei si Su Qingzhou, si Ye Fan ay magagalit, at ang angkan ng White Tiger ay malalagay sa problema. Mahina na bamantong hininga si Su Qingzhou, kung ikaw ay mahiyain at hindi maglakas loob na kumilos, lumuhad sa Xinwu Hall at humingi ng tawad sa ating Xuanming clan. Lumuhad ka at yumuko. Haha, paanong posible iyon? Kahit noon pa man, ang mga inapo natin ni Emperor Bai ay hindi luluhod sa harap mo Xuanming, pabayaan mo na ngayon. Naiinis na sabi ni Bai Yaifei. Kung ganoon, bilasan mong kumilos, nagmamadali ako, at marami pa ring mga gawain sa pamilya ang dapat harapin. Tila natatakpan ng hamog na nagyelo ang boses ni Su Qingzhou. Inilibot ni Bai Yaifei ang kanyang mga mata at naramdaman na hindi siya dapat makipagsapalaran. He hummed and said with a smile, "No, I heard Patriarch Su, and I will make the sword god this feed." Pagdating ng panahon, sisisihin din ng mga ninuno natin, ayokong maging magulo. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ni Bai Yaifei ang kanyang mga kamay, magpaalam na lang tayo. Nang si Bai Yaifei at ang iba pa ay aalis na, bigla silang nakaramdam ng lamig na papalapit. Huho, gitling. Sa buong Xinwu Hall, isang malakas na malamig na agos ang gamulong, at ang halumigmig sa hangin ay mabilis na napalitan ng yelo. Isang serye ng malamig na agos, na nakasentro sa Su Qingzhou, ay umiikot ng napakabilis. Isang malakas na pamimilit na nagparamdam sa mga tao ng panginginig sa mga buto na agad na bumalot sa buong Xinwu Hall. Biglang natarante si Bai Yaifei at ang iba pa at lumingon, nang makitang si Su Qingzhou ang may gawa, hindi nila maiwasang mamata sa gulat. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay ganap na naging ice blue sa oras na ito, at ang mga bulaklak ng yelo ay kumakalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa, tulad ng diyosa ng taglamig. Ang paglilinang ng Patriarch ay talagang napakalakas. Hindi ito inaasahan ni Zhou Changhuan at ng iba pa. Hindi nila inaasahan na si Su Qingzhou ay bumuti ng husto, na nagpagulat at natuwa sa kanilang dalawa. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, Xuanming clan, bakit ka umalis nang sabihin mong? Matapos mabigla si Bai Yaifei, agad siyang kumalma, at tumawa, kawili-wili. Dahil si Patriarch Su mismo ang gumawa nito, huwag mo akong sisihin kay Bai Yaifei. May nasaktan. Bago siya matapos magsalita, isang puting pilak na True Essence ang lumabas mula sa katawan ni Bai Yaifei, at sa paligid ng kanyang katawan, may mga bakas ng Electric Lights True Essence na dumadaloy. Biglang natunaw ang hamog na nagyelo sa paligid ni Bai Yaifei, at biglang tumaas ang kanyang momentum. Ito ang kakaibang kasanayan ng White Tiger Clan, ang White Emperor Art. Kidlat kamao. Nakita ko si Bai Yaifei na bumaba ng kaunti, at ang kanyang katawan ay naging isang mabilis na sprinteng puting ilaw, na may nakasisilaw na electric current, na parang walang panlaban, at malapit na niyang lagpasan ang layo na mahigit 10 metro, at sinuntok si Su Qingzhou ng isang kamao. Na-freeze 3 talampakan. Sa harap ni Su Qingzhou, 3 makapal na ice crystal spike ang biglang namula sa lupa. Nabigong tamaan ng Leguang Fist ni Bai Yaifei si Su Qingzhou, ngunit bumangga ito sa 3 yelong tinak na ito. Bang bang bang. 3 pagsabog ang nabasag, at ang mga tinak ng yelo ay nabasag. Ang figure ni Bai Yaifei ay dumausdas kasabay ng uso, ang kanyang footwork ay kasing bilis ng skating, at umikot siya sa gilid ni Su Qingzhou. Habang kumikilos ng napakabilis, winagiwi niya ang isang linya ng True Essence na parang puting kutsilyong ilaw gamit ang 2 kamay. Mga talam. Isa. Pagkatapos ng isa pa, ang mga talam ng liwanag ay patuloy na lumilipad patungo kay Su Qingzhou na may malupit na tunog ng pagbagsak sa hangin. Sinuri ni Su Qingzhou ang impormasyon ng White Tiger Clan, at alam niya na tiyak na hindi niya makakasabay sa bilis. Pagkatapos ng lahat, ang White Tiger Bloodline at ang White Emperor's Art ay parehong pangunahing pagkakasala, na humahabol sa isang kidlat ng kidlat, at isang hampas ng kulog. Ngunit ang Bloodline ni Xuanming ay mayroon ding sariling mga pakinabang. Ang mga benepisyo ng paggalaw at paggalaw, static at static na paglalaro. Frost Shield Armor. Maagang naglagay si Su Qingzhou ng Ice Shield sa kanyang katawan, at ang mga kristal na yelo sa paligid ay patuloy na nag-aalis ng kapangyarihan mula sa labas. Inatake ng matatalim na puting talam na ito si Su Qingzhou, ngunit bigla itong naharang mula sa labas. Bang bang bang, ang
Ang makapal na pagsabog ng mga kristal na yelo, bagamat agresibo, ay hindi nasaktan si Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay hindi basta-basta nagdepensa, nagawa niya ito ng madali, tinapakan niya ito gamit ang isang paa, at isang stream ng nagyayelong totoong enerhiya ang sumabog sa lupa, at ang asul na liwanag ay agad na kumalat. Sa isang iglap, ang mga frost vine ay patuloy na tumubo sa mga tile sa sahig ng Xinwu Hall, na patuloy na nagkakabit. Nang tumaas ang bilang ng mga frost vine na ito, hindi nakagalaw si Bai Yaifei sa kanyang kalooban, at ang bilis ay lubhang naapektuhan. Ito pala ay isang glacial vine. Magagamit lamang ang trick na ito sa antas ng lichen. Mabilis na umunlad ang paglilinang ng patriarch. Si Zhou Changhuan ay namangha, ngunit sa parehong oras, siya ay labis na naguguluhan. Kahit na siya ay nasa kaharian ng lichen, hindi niya magagawang labanan si Bai Yaifei. Nalaman din ni Bai Yaifei na minamaliit niya si Su Qingzhou, at kung hindi siya mag-iingat, ang kanyang mga paa ay magyelo. Sa gayong labanan, ang pagkakulong sa isang segundo ay maaaring nakamamatay. White Emperor Thunderfoot, Thunderbird. Si Bai Yaifei ay gumawa ng isang instant na desisyon, ang kanyang mga paa ay sumabog ng dalawang kulog na ilaw, at nabasag ang mga frost vine sa paligid. Kasabay nito, isang pares ng totoong Yuan Power Wings na kumikislap na parang mga pakpak ng ibon ang nakabukas sa likod niya. Ang kanyang katawan ay lumipad pataas, patungo sa posisyon ni Su Qingzhou, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit, at ang kanyang tunay na diwa ay nag-condense ng isang malaking light blade na kumikislap ng puting kuryente, at nahulog ito sa kalangitan. Breaking the Sky Thunderbolt. Ang presyon ng pag-atake ng kutsilyong ito ay halatang higit pa sa tibay ng kalasag sa tabi ni Su Qingzhou, at lahat ng nanunood sa labanan ay mararamdaman ito. Nang ang lahat sa Xuanming sect ay labis na kinabahan, si Su Qingzhou ay kalmado, at biglang itinaas ang isang kamay, na nagdala ng isang pagsabog ng tunay na diwa sa kalangitan. Sukatin ang Sky Ice Ruler. A. Ang patag at makitid na misteryosong yelo ay bumangon mula sa lupa, tulad ng isang malakristal na tagapamahala ng yelo, sinusubukang sukatin ang taas ng langit. Ang Ice Ruler na mukhang hindi masyadong makapal ay dahil sa high-density composition ng Frost's true essence. Sa katunayan, ito ay napakalakas at likas na napakalakas. Nang bumagsak ang puting ilaw na talam at dumampi sa ruler ng yelo, narinig ang tunog ng pagkabasag ng kengkeng. Matapos durugan ng light blade ang halos kalahati ng ruler ng yelo, sa wakas ay nawalan ito ng kapangyarihan, at tumaas ng ilang talampakan ang ruler ng yelo. Bilang resulta, nawala si Bai Yaifei sa kanyang sentro ng grabidad, at direktang natamba ng puwersa ng reaksyon ng tagapamahala ng yelo. Si Bai Yaifei ay nagvolley at tumalikod, at ang kanyang mga paa ay halos madulas nang siya ay lumapag. Medyo napahiya siya. Bagamat bahagyang minamaliit niya ang kaaway, natatakot siya na talagang saktan niya si Su Qingzhou, kaya hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ngunit ang lakas na ipinakita ni Su Qingzhou ngayon ay talagang hindi mas mahina kaysa sa kanya. Sa ganitong paraan, naramdaman ni Bai Yaifei na hindi siya maaaring bumaba sa pwesto. Sa kabutihang palad, napigilan na ni Su Qingzhou ang kanyang tunay na diwa sa sandaling ito, at ang lamig sa bulwagan ng tunay na martial arts ay mabilis na nawala. Si Zhou Changhuan, Su Chanxing at iba pang mga tao mula sa angkan ni Xuanming ay tuwang-tuwa nang makita nilang halos mad-ulash si Bai Yaifei, at nakaramdam sila ng labis na tuwa. Kuya, kumusta ka na? Si Bai Yishuang, na nasa likuran, ay lumapit at nagtanong. Itinaas ni Bai Yaifei ang kanyang kamay upang ipahiwatig na ayos lang siya, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, ito ay isang tao Bai na clumsy, at si Patriarch Su ay talagang may mga tunay na materyales. Binabawi ko ang sinabi ko at humihingi ng paumanhin kay Patriarch Su at sa Xuanming clan. Ang impormasyong nakuha mo ay maaaring hindi totoo, ang Xuanming clan na nakita mo ay maaaring hindi ang tunay na Xuanming clan. Bumalik ka at sabihin sa iyo ang dalawang ninuno ng angkan ng Baiho, sina Ying Qiong at Bai Yan, hindi ito gusto ng aming Xuanming clan kay Zhang Yang, ngunit hindi ito nangangahulugan na madali kaming mabuli, kaya hayaan silang gumawa ng sarili nilang bagay. Malamig at mayabang na sabi ni Su Qingzhou. Si Bai Yaifei ay may pagtatampo sa kanyang mukha, ngunit hindi pa niya ito natalo. Ang kabilang party ay isang babaeng kaka-practice lang ng matagal. Lalo siyang nahiya. Nang makaalis sila sa nagyayelong bulwagan na hindi sila komportable sa lalong madaling panahon, nakita nila ang dalawang tao na naglalakad patungo sa kanila. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.